Nabuhay ka muli sa isang blind date noong dekada 80. Sa harap mo ay nakaupo ang pinakamaganda sa buong bayan. Lahat ng tao sa paligid ay nainggit sa iyong swerte. Ngunit sa iyong mga mata, may nakasabit na nakakasilaw na pulang babala sa itaas ng kanyang ulo. Ang target ay buntis na ng 38 araw. Kailangang makahanap ng tapat na tao na makakasalo. Dahil bigla kang nagising. Nagsimula ang pang-araw-araw na sistema ng impormasyon sa pananaw ng Diyos. Hindi lamang ito makakapag-scan ng mga bagay, kundi maaari ring tumanggap ng impormasyon tungkol sa mga kayamanan sa loob ng saklaw. Sa oras na ito, pinipisin ni Lin Chang'an ang kanyang mga templo habang nag-adjust. Biglang nagbago ang hangin sa kanyang harapan. Isang asul na semi-transparent na liwanag ang lumutang mula sa wala, kasama ng ingay ng kuryente. Nagbigay ng abiso ang sistema na matagumpay na nalink ang sistema ng impormasyon ng Tianyan. Ang host ay si Lin Chang'an. 20 taong gulang, antas ng sistema ay 1. Araw-araw ay random na nag-update ng 1-3 impormasyon. Ang impormasyon para sa araw na ito ay na-update na. Ang unang nilalaman ay nagpapakita. Ang kapareha sa blind date na si Chen Chunlan ay may problema sa kanyang pamumuhay. At higit 1 buwan na siyang buntis. Kailangan niyang makahanap ng isang tapat na tao upang tumulong. Nagtaka si Lin Chang'an. Sistema ng gintong daliri. Mas nakakagulat, ang unang balita ay buntis si Chen Chunlan. Hanapin ang tapat na tao para sa responsibilidad. At hinihintay na maunawaan niya ang balitang ito. Biglang bumukas ang kurtina. Pumasok si Lin Xiaoyu na puno ng sigla. Pinapabilis siyang bumangon. Dumating na ang matchmaker sa bakuran. Sinabi ng ina na magbihis na siya agad. Si Lin Xiaoyu ay may nakatirintas na buhok. Nakasuot ng damit na may mga patch. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumingin si Lin Chang'an sa kanyang nakababatang kapatid. Naging malambot ang kanyang puso. Kung nandito na, dapat ay mag-adjust na. Lalo na si Chen Chunlan na gusto siyang gawing tagapagbayad ng utang. May paplano na siyang siraan siya. Sobrang masaya ang atmosfera sa sala. May magandang saang nakapwesto sa mesa. Ang ama na si Lin Degi. Nakangiti at naglalagay ng tubig kay Tiazhang, ang matchmaker. Hinahawakan ni ina na si Zhou Guohua ang kamay ng isang batang babae. Nakangiti ng sobra, halos hindi makapagsara ng bibig. Diretso ang papuri sa ganda ng dalaga. Kitang-kita na may swerte siya. Paano hindi magiging masaya? Sikat na si Lin Chang'an. Ngayon, may magandang dalaga na galing sa bayan. Nakusang nagpunta. Parang nabangga ng pi'i ang mga matanda. Si Aling Zhang, ang matchmaker, ay nagbabalat ng pakwan. Nakangiti at masaya. Si Chen Chunlan, kilala sa buong bayan. Kung hindi dahil sa magandang itsura ni Lin Jiazhang, hindi sana mapupunta sa kanila ang magandang bagay na ito. Nilingon ni Chen Chunlan sa tabi. Parang mahiyain na maliit na misis. Pero kusang inilalagay ang kamay sa tiyan. Nakita ito ni Lin Chang'an. Talagang isang maliwanag na pang-aasar. Lumabas si Lin Chang'an sa ilalim ng kurtina. Kahit na nakasuot ng lumang B-shirt. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. At ang kanyang mga mata ay maliwanag. Parang ibang tao kumpara sa dating tamad na palaging nakayuko. Masiglang tinanggap ni Tita Zhang na gustuhan siya ni Chunlan. Ngayon ay itatak na ang petsa. Nakatayo si Lin Chang'an sa gitna ng silid. Hindi malakas ang boses. Bawat salita ay malinaw. Tungkol sa kasalang ito, pinabayaan na niya. Biglang naging tahimik ang silid. Nakatigil ang kamay ni Lin Degi na may dalang tsaa. Biglang itinaas ni Chen Chunlan ang kanyang ulo. May takot at galit na lumitaw sa kanyang mga mata. Akala ni Lan Gi na nakarinig siya ng mali. Muling nagtatanong siya. Ulit ni Lin Chang'an na ayaw niyang pumayag sa kasalang ito. Muling binato ni Lan Gi ang tasa ng tsa niya sa mesa ng malakas. Nakaturo ang daliri sa ilong ni Lin Chang'an, sinabihang walang kwenta. Kung nakakita ang babae sa'yo, para kang usok sa libingan. At pipiliin ka pa niyang siraan. Tingnan mo ang sarili mo muna. Anong asal ito? Nabalisan na si Zhao Guihua. Sabi ni Sun Er, baka siya'y gising na. Si Chunlan ay napakabait na dalaga. Nagmukhang masungit si Tiazhang. Tinatanong sila ulin kung ganito ang kanyang pagpapalaki. Kung ayaw, dapat sinabi na. Bakit kailangang humiyain ng tao? Si Chen Chunlan ay nagiging drama queen. Nakakover ang mukha at parang iiyak na. Kung hindi siya gusto ng pamilya Lin, edi umalis na siya. Ang taktika na ito ay umatras para umabante. Pinipilit si Lin Degi na magmadali, bumangon at handang manampal gamit ang walis. Sumisigaw na kailangan sagutin ang kasunduan ngayon. Nakita ang walis na nahulog. Nagtago si Lin Chang'an. Sa loob ng bahay, biglang lumabas ang isang matandang babae na may puting buhok. Ang matriarka ng pamilya Lin ay lumabas. Agad na iningatan ng matanda si Lin Chang'an. Ang tungkod ay bumangga sa sahig na may malalakas na tunog. Galit na sinaway ang panganay na nananakit sa bata sa harap ng iba. Nandito pa ba siya sa puso mo bilang ina? Namumula ang mukha ni Lin Degi sa inis, namumula ang liig. Sabihin mong ina, hayaan mo na siyang pakialaman. Ang ganda ng kasunduan na ito. Pag nasira ito, sino pa ang magsasabi sa kanya na may asawa siya? Ang matandang babae, matibay ang proteksyon sa anak niya, matapang ang loob. Sabi niya, sira na ang plano, sira na. Ayaw ng malaki niyang apo. Iyon ang kanyang swerte. Tumingin siya kay Lin Chang'an at tinanong kung bakit ayaw niya. Baka may gusto siyang ibang dalaga. Tiningnan ni Lin Chang'an si Chen Chunlan na may pagdududa. Inilantad siya sa harap ng lahat, bagamat nakakapagpalabas ng sama ng loob. Pero sa kanayunan, parang pinipilit na mamatay ang tao. Masisira pa ang reputasyon ng pamilya Lin. Kung gusto ng isang ligaw na anak na magbago, kailangan niyang mag-isip. Sinabi niya sa lola at sa tatay. Hindi siya ang pumili. Mayroon na siyang tao sa puso. Nagtaka si Lin Degi. Tinanong kung sino. Sinabi ni Lin Chang'an na si Xiaoxiao mula sa tabi. Nang lumabas ang salitang ito, mas tahimik pa ang loob ng bahay kaysa kanina. Pati ang matandang babae ay nakabuka ang bibig. May mukha na parang tanga. Si Xiaoxiao ay anak ng sekretaryo. Paborito ng lahat sa buong bayan pagkatapos ng high school. Si Lin Chang'an ay may ganitong pag-iisip. Parang palaka na gustong kumain ng swan. Si Chen Chunlan ay pinigilang tumawa. Puno ng paghamak. Nagtatawa siya, pero hindi man lang tinitingnan ang sarili niyang timbang.
Si Lin Chang'an ay malamig na nakatingin kay Chen Chunlan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagdulot ng pagduduwal sa kanya. Awang-awa siyang tinakpan ang kanyang tiyan. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin dito. Hindi na kailangang mag-alala ang pamilya sa pag-aasawa. At hindi na kailangang gamitin ang pera ng mga magulang para punan ang kakulangan. Siya ang magpapakasal at kikita ng sarili niyang pera. Matapos sabihin iyon, niyayakap niya si Lola pabalik sa bahay. Hayaan siyang magpahinga. Huwag siyang masyadong mainis. Nagtapos ang palabas na ito nang si Chen Chunlan ay umalis ng galit na galit. Kahit na nakasakit siya ng damdamin ng iba. Pero para kay Lin Chang'an, sulit ito. Hindi bababa sa tinanggap niya ang suot na green hat na ito. Maingat niyang inilabas ang pulang lubid na may barya. Ito ay ang alituntunin na iniwan ng mga nakatatanda, tinatawag na lokshen. Ayon sa alamat, ang lumang ginseng ay may espiritu. Kung hindi ito nakalakip, naamoy nito ang amoy ng tao. At tatakas ito sa lupa. Bagamat si Lin Chang'an ay isang modernong tao na muling isinilang. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural na puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kagamitan ni Sun Tzu. Kailangan sundin ang kanilang mga alituntunin para makahanap ng kapayapaan sa isip. Medyo nanginginig ang kamay. Dahan-dahang nakabalot ang pulang lubid sa tangkay at dahon. Nakaayos na ang barya sa knot. Nakatali na ang pulang lubid. Ang pamalo ay mahirap nang makaalis. Susunod ay ang masusing trabaho. Si Lin Chang'an ay kumuha ng kawit na gawa sa buto ng usa. Gumuhit ng isang bilog sa paligid ng isang tao, isang talampakan ang layo. Bukas na ang palasyo. Nagsasalita siya sa bibig. Dahan-dahang tinatanggal ang humus gamit ang kawit. Mukhang madali ang gawaing ito. Pero delikado ito. Napakaliit ng katawan parang buhok. Isang hibla lang ang naputol. Kailangan bumaba ng malaki ang presyo. Tumaas ang araw. Parang lutuan ang init sa gubat. Tumatagas ang pawis sa noo papunta sa mata. Sakit na parang kinagat. Hindi siya makapagsusubo kahit magwawalis. Takot na baka mabali ang balahibo sa kamay. Kunti, 2 pulgada ng lupa ang natanggal. Lumabas ang ugat. Mahaba at matibay. Siksik na siksik ang mga ugat. Binibilang ni Lin Chang'an. Pumapalo ang puso. 10 taong gulang na bagay. Lumipas na ang 2 oras. Naghihingalo na si Lin Chang'an. Wala nang pakiramdam ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang kanyang mga mata ay lalong lumiwanag. Nang matanggal ang huling patong ng lupa, lumitaw ang kabuuan ng ginseng na ito. Ang katawan ay puno. Ang balat ay matanda at dilaw. Ang mga guhit ay parang bakal na kawad. Pinakamaganda ang postura. Matibay ang pangunahing ugat. Malayo ang pagkakahati ng 2 binti. Parang isang maliit na mataba na tumatakbo. Mahabang katawan na umaabot ng higit sa isang talampakan. Punong-puno ng mga perlas. Pinigilan ni Lin Chang'an ang kanyang pagmumura. May mga naniniwala na ang ganitong kalidad ay 6 na uri ng dahon. Humigop siya ng malalim. Hinawakan niya ang lupa ng 2 kamay at biglang piniga. Ang buong ugat ng ginseng ay may kasamang amoy ng lupa na matatag na nakahawak sa kanyang palad. Yung bigat na iyon sa kanyang kamay ay nagpapaingay sa kanya. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Huwag ipakita ang kayamanan. Huwag magdala ng lobo. Maghanap ng sariwang lumot at balat ng birch. Gumawa ng propesyonal na baozi. Ilagay ng maayos sa backpack. Takpan ng makakapal na dahon sa ilalim. Sa huli, lagyan ng maraming blueberry bilang takip. Kumita tayo ng malaki sa biyahe na ito. Madali ang daan pababa. Ngunit mabagal si Lin Chang'an. Kailangan niyang ingatan ang kayamanan, nasa kalahating bundok pa lang. May narinig na nag-aalalang sigaw mula sa ibaba. Si San ang tinatawag. Nasaan ka? Si Tatay Lindegi iyon. Sumagot si Lin Chang'an. Sinabi niyang narito siya. Marahas na pinaghiwalay ang mga palumpong. Lumabas si Lindegi, pawisan at may pasa na asarol. Puno ng putik ang sapatos. Mukha niyang nag-aalala at galit. Nakita si Lin Chang'an. Pumalo ang init ng ulo. Sinabi ang masamang bata. Maaga pa lang ay may tao nang nag-aabang. Gustong ipahamak siya. Hindi nagtatrabaho sa bukirin, tumakbo sa malalim na gubat para pakainin ang mga lobo. Kailangan may mangyari. Para makausap siya at ang kanyang ina. Itinaas ni Lindegi ang kamay para sumuntok. Umiwas si Lin Chang'an. Sa mga panahong ito, talagang may mga mabangis na hayop sa bundok. Talagang nag-aalala ang tatay. Umiti si Lin Chang'an at pinakalma siya. Sabi niya, hindi ba't gusto lang niyang makakuha ng masarap na pagkain para sa nakababatang kapatid. Ipakita niya kung ano ito. Ibinalik niya ang basket sa likod niya. Tiningnan ni Lindegi ang mga blueberry na iyon. Galit na galit siya. Sabi niya, dahil lang sa mga sirang prutas na ito. Handa na niyang isuko ang buhay niya. Sabi ni Lin Chang'an na ito ay pampalusog ng utak. At saka, hindi lang ito ang dahilan kung bakit siya pumunta. Nagkaroon siya ng malaking regalo para sa pamilya. Sabi ni Lindegi na magpapakaangas lang siya. Kung makakakuha siya ng 1 o 2 ginto. Tatawag niya siyang ama. Sabi ni Chang'an na hindi na kailangan. Ikaw pa rin ang kanyang ama. Hinila niya ang blueberry at mga dahon ng puno. Ipinakita ang bark ng puno ng birch. Mahigpit na nakabalot na ginseng bon. Si Lindegi ay isang magsasaka. Nakapagbuhat na siya ng ginseng. Nakita na rin niya ang ganitong sitwasyon. Ito ay isang matagal ng bisita na may otoridad. Na nakakaalam ng mga patakaran. Nagtaka siya at tinanong kung ano ito. Pinabuksan siya ni Lin Chang'an upang tingnan. Nanginginig ang kamay ni Lindegi. Ibinaba ang pala at pinunasan ang kamay. Mag-ingat sa pagkalas ng lubid. Nang lumitaw ang 5 dahon ng ginseng na may anyong tao. Nagtigilan ang isip niya sa isang ingay. Bumangga ang boses. Tanong kung ito ay pangbayo. Sinabi ni Lin Chang'an na dapat dagdagan ang 5 dahon. Umupo si Lindegi sa lupa. Nang hihina ang mga binti, ito ay kayamanan na makakapagligtas ng buhay at makakapagbigay ng malaking pera. Bigla siyang tumingala. Punong-puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Tinanong si Saner kung saan ito nahukay. Bakit ganito? Baka nagnakaw ka, ha? Ang sariling anak ay hindi makapagpatag ng kanal. Paano niya maiintindihan ang ganitong kasanayan? Matagal lang naghanda ng sagot si Lin Chang'an, hindi ba? Kalma niyang ibinalik ang ginseng. Sinabi niyang galing iyon sa malalim na kagubatan.
Saan naman siya magnanakaw noon? Magnanakaw ba siya sa mga Diyos? Marunong siyang maghukay dahil natutunan niya kay Lolo Sun. Nakangunot ang noo ni Lindegi at tinanong kung si matandang Sun ang nagturo sa kanya. Akala niya, yung matandang matigas ang ulo, matutulungan yung batang ito. Sabi ni Lin Chang'an, hindi siya naniniwala. Babalik siya para magtanong. Yung gamit niya, hiram lang mula kay Lolo Sun. Hinila niya ang nakababad sa pag-iisip na ama niya. Sabi niya, tara na, uwi na tayo, saka na natin pag-usapan. Mahal ang gamit na ito. Hindi pwedeng makita sa liwanag. Nabalik si Lindegi sa katinuan. Nababahala siyang tumingin sa paligid. Sabi niya, umuwi na. Magsiuwi na tayo. Agad niyang kinuha ang basket. Siya ang nagdala ng pala at ibinigay ito sa anak. Sabi niya, mag-ingat ka. Huwag mo itong masira. Parang mga magnanakaw ang dalawa, na tumatakbo ng mabilis, pababa ng bundok pa uwi. Pagkasara ng pinto, ipinatong ni San Baozi sa mesa. Nagtaka ang buong pamilya. Halos matuklaw ni Zhao Gihua ang kanyang daliri sa karayom. Kahit ang nakababatang kapatid ay alam na mahalaga ang labanos. Tanong kung pwedeng palitan ang polyester na palda. Sabi ni Lin Chang'an, pwede. Sapat na ang 100 piraso. Sobrang saya. May kumakatok sa pintuan. Kasabay ng tahol ng aso. Narinig si Son Dezhu na sumisigaw kay Lin Laosan na lumabas. Nagbago ang mukha ni Lindegi. Tanungin si Sun Er kung siya ba ang nagnakaw ng ginseng ni Ginoong Son. Sabi ni Lin Chang'an, hindi talaga. Papasukin siya. Pagbukas ng pinto, nakasimangot si Son Dezhu. May dalang pamalo. Nakahingal na nagtatanong kung ano ang nangyari. May ingay kaninang umaga. Naisip niya na pinakain ni Lin Chang'an ang itim na asong bulag. Kung mawala ang gamit, hugutin niya ang balat niya. Akala niya nag-aalala siya sa gamit niya. Yung matandang ito, mataray magsalita pero mabait ang puso. Pagpasok sa bahay, amoy niya agad ang amoy ng ilong niya. Tinanong niya kung bakit ang baho, parang lupa at isda. Nakatutok ang tingin niya sa bunot na nakapatong sa mesa. Kahit nakabalot sa balat ng puno ng kabukiran. Hindi maitatago ang amoy ng gamot kahit sinuman ay makakaramdam. Lumakad si Son Dezhu ng ilang hakbang. Binuksan ang balat ng puno. Humigop ng malamig na hangin ang matanda. Nakatitig ng malaki ang kanyang mga mata. Tinanong kung siya ang naghukay ng 5 pirasong dahon. Nagtatago ng pawis si Lindegi. Sabi niya, Kuya Sun. Siya ang naghukay ng 3. Sabi niya, ikaw ang nagturo. May kakaibang ekspresyon si Son Dezhu. Anong turo-turo, nang hiram lang siya ng mga gamit. Ngunit ang paraan ng pag-angat ay kumpleto at maayos. Mas mahusay pa kaysa sa mga matatanda. Ang batang ito ay may sariling kakayahan. Tumingin si Son Dezhu kay Lin Chang'an ng malalim. Nakikita niyang nakikipagsungay si Lin Chang'an sa kanya. Magpapanggap na masaya. Naramdaman ng matanda na may kumikirot sa loob niya. Kung mapapansin, hindi malabong mag-away ang mag-ama. At saka, gamit ng batang ito, nakakuha siya ng 5 dahon. Kahit papaano, mapapaganda ang itsura niya. Huminga ng malalim si Son Dezhu. Nakatago ang mga kamay sa likod, nagpapakita ng malalim na karunungan. Sinasabi na tinuro niya siya ng 2 beses. Tumingin siya ng pihit sa Lindegi. Sabi niya, itong batang ito ay hindi seryoso. Pero may talento siya sa paghukay. Basta-basta lang siyang nagsabi ng direksyon. Kung mayaman, akala niya talaga mahuhukay niya. Nanginig si Lindegi habang niyayakap si Son Dezhu. Sabi niya, Kuya Sun, ikaw ang malaking utang na loob nila. Sung Dezhu, sabi niya, sige na. Huwag nang magpanggap. Tumingin sa ginseng, sinasabi maganda ang kalidad. Matandang paninda, makakabenta ng mataas na presyo. Matapos suriin ang mga gamit na ibinalik. Kinuha niya ang blueberries na inabot ni Lin Chang'an. Inilagay sa bibig, sinabing siya ay maingat at malinis ang mga kamay. Kapag may nakuha, agad itong ayusin. Huwag mag-ingay sa barangay. Huwag ipakita ang kayamanan, naiintindihan mo. Umalis na ang matanda kasama ang aso. Si Lindegi ay may nakakaawang mukha. Pagsalitaan mo si Sun Er nang may paggalang kay Ginoong Son mula ngayon. Ito ay tunay na kakayahan. Si Lin Chang'an ay lihim na tumatawa sa mahusay na tulong na ito. Ang pagkatao ng nagbabalik na anak ay ganap na naitatag. Susunod, ay gawing tunay na gintot pilak ang 5 dahon na ito. Sa magdamag, halos hindi nakapikit ang mag-asawang Lin. Ang 5 dahon ay nakatago sa ilalim ng pulang aparador. Nakasabit ang susi sa liig ni Lindegi. Hindi man lang ito natanggal habang natutulog. Kinabukasan, sa umagang madilim, si Lindegi ay bumangon na may mga itim na bilog sa ilalim ng mata. Pinahanap niya sa misis ang pinakamakapal na asul na tela. At magluto ng 2 pinakuloang itlog. Tapos ay papasok na sa lungsod. Si Lin Chang'an ay bumubulong at nagtatanong kung kailangan ba talaga ito. Hindi naman ito bomba. Si Lindegi ay humawak sa susi sa kanyang dibdib at nagsabing wala siyang alam. Ito ay buhay ng pamilya. Mag-ingat ka sa daan. Huwag magpapasok ng gulo. Lalabas na kayo. Gusto ni Lindegi pumunta sa bayan sa pamilihan. Sanay na sanay. Pinigil ni Lin Chang'an na hindi pupunta sa bayan ng lalawigan. Tanong ni Lindegi, bakit pa sa malayo? Gulo pa rin ang gagawin sa bayan, sila ulyo pa ang manloko sa kanya. Sinabi ni Lin Chang'an na ang negosyo ng gobyerno. Maaari ba siyang gumastos mula sa sariling bulsa? Narinig niya kay Ginoong Sun na ang kumpanya ng gamot sa county ay nangangailangan ng ginseng para sa mga leader ng probinsya. Mataas ang ibinibigay na presyo. Diyan sa bayan, mga second-hand dealer lang iyon. Kahit papaano, maliit lang ang kita. Sa totoo lang, ito ay sistema. Ipinapakita ng impormasyon. Kailangan ng bayan ng mabilis na pagbili ng mataas na kalidad na wild ginseng. Mas mataas ang presyo ng pagbili kaysa sa bayan ng 50%. Pero para mapaniwala si tatay, kailangan pa ring dalhin si Son Dezhu bilang panakit. Tiyak na nang marinig ni Lindigway na si Son Dezhu ang nagsabi. Agad siyang bumaba ang loob. Tinanong kung talaga bang pwedeng magdagdag. Sabi ni Lin Chang'an, kailangan talaga iyon. Ibenta ang ginseng para makabili ng tela para sa palda ng nakababatang kapatid. Bumili ng asukal na pula para sa nanay. Maghanda ng magandang alak para sa tatay. Si Lindigi ay nag-atsara. Naging interesado at nagsabing, pumunta sa bayan para humiram ng malaking kabayo ng grupo. Humiram ng karwahe.
Mag-ama silang patungo sa hilaga. Malakas ang hampas ng latig ni Lindigi. Ang malaking asul na kabayo ay nag-iwan ng alikabok na dilaw. Nakaupo si Linchangan sa karwahe. Tinawag ang sistema. Na-refresh na ang mga balita ngayon. Ang unang balita ay tungkol sa punong tagatanggap ng halamang gamot sa bayan. Na nag-aalala dahil hindi niya makumpleto ang target para sa dekalidad na ligaw na ginseng. Kung may magbigay ng 5 piraso ng dahon, handa akong mag-alok ng mataas na presyo. Ikalawang palapag ng County Department Store, Textile Counter Special. May isang batch ng cotton fabric na ibinalik dahil sa mga depekto sa pag-imprenta. Na talagang may mga sira sa disenyo. Ibebenta sa loob ng mababang presyo. Walang resibo. Sales Lady, Ateli. Nangangamba na ako sa pangsangga para sa kasal ng anak ko. Hindi lang ang ginto ay tumaas ang presyo. Pati ang damit ng bunso ay may nakalaan na. Sa panahon ngayon talagang mahirap makakuha ng pagkain. Kailangan pa ng tiket. Yung mga tela na walang tiket, sobrang mura, parang nakapang-aliw. Bumaling si Lindigi at tinanong siya, bakit nakangiti? Sabi ni Lin Chang'an, anong plano mo? Magkano kaya mabebenta itong tungkod na ito? Tanungin si tatay, tantyahin. Sabi ni Lindigi, mga 3 o 4 na daang kaya siguro. Sabi ni Lin Chang'an, palakihin pa ang loob mo. Iniangat ang 5 daliri at tinignan. Sabi, kung mas mababa pa dito, hindi ibebenta. Halos itapon ni Lindigi ang panyo. Sabi niya, 500, nababaliw na siguro siya. Na makakapagtayo ng 3 malaking bahay na may bubong na tile. Sinabi ni Lin Chang'an na tingnan ko ng mabuti. 3 oras ang lumipas. Pumasok ang karwahe sa bayan. Iniwang nakatago ng mag-ama ang karwahe. Diretso sa kumpanya ng mga gamot. Isang maliit na pulang gusali na may 2 palapag. May amoy ng tradisyonal na gamot. Isang lalaking nasa gitnang gulang na may salamin sa likod ng counter. Ay abala sa pagbilang ng salapi. Na may nakakunot na noo. Si Lindigi ay maingat na nagtanong sa kanya. Kumuha ba ng mga gamot? Hindi man lang itinataas ng lalaki ang kanyang ulo. Sabi niya, tingnan mo na lang ang presyo sa dingding. Ang mga karaniwang kalakal ay sa likod bahay. Lindigi ay naipit. Si Chang'an ay umusad ng isang hakbang. Tinutok ang daliri sa counter. Sabi niya, may malaking tao ang leader. Hindi matanggap sa likod bahay. Kailangan siya mismo ang magbantay. Ang boses ay hindi mapagmataas. Huminto ang lalaki sa pagtitipa. Tumingala at tiningnan. Sira-sirang suot ng binata. Ngunit maliwanag ang kanyang diwa at mata. Hindi katulad ng karaniwang tao. Tinanong niya ang lahat kung gaano nakatagal. Liig ng ligaw na manok, o lumabang ginseng. Mababa ang boses ni Lin Chang'an at sinabi ang 5 dahon ng matandang ginseng. Biglang tumayo ang lalaki, na may dalang upuan. 180 degrees ang pagbabago ng ugali. Mabilis na lumabas. Kumaway sa mga kababayan. Pasok po kayo. Hayaan ninyong maghanda ng tsaa. Pumasok sa silid ng pagtanggap. Pagkapasara ng pinto, nanginginig si Lindigi habang binubuksan ang balot. Ipinakita ang pakete ng ginseng. Naka-gloves ang lalaki. Hawak ang magnifying glass. Maingat na tinatanggal ang balat ng birch. 5 mahahabang dahon ng reed. Ang mga ugat ay parang bakal na sinulid. Paulit-ulit na pinupuri ng lalaki, sinasabi na maganda ang bagay. Ang ganda talaga nito. Matandang produkto mula pa noong dekada. Sobrang pino ng pagkakagawa. Pati balat, pinunit pa. 10 minuto nilang pinanood. Ang lalaki, nagtanggal ng guwantes at nagsabi na kaibigan. Kinuha nila ang ginseng na ito. Napakahusay na wild ginseng. Pamilihan presyo 500, siya ang may kapangyarihan. Dagdagan ng 100. 600 piso. Kumusta, 600. Si Lindigi ay labis na kinakabahan. Kakaisip pa lang na tumango. Mahigpit na nahawakan ang kanyang hita. Si Lin Chang'an ay umiti at umiling. Sinasabi ng leader na hindi bababa sa 600. Ngunit ang 5 pirasong dahon ay mahirap makuha. Narinig niya kay Ginoong Sun na ang kumpanya ng gamot sa probinsya ay umabot na sa 1,000 pataas. Kahit na sila ay mga tao sa bukirin. Alam din nila na ang kalakal ay may halaga. Kung 600 lang ang maibigay. Siyempre, sila ay mahihirapan. Magpunta sa kabisera ng probinsya. Niloloko niya ang station master. Sinasabi ng sistema na ubos na ang stock ng station master. Sobrang critical na. Ito ang kanyang tagumpay sa politika. Tiyak na nagbago ang mukha ng station master. Agad niyang pinigilan at sinabing huwag mag-alala. Maaaring pag-usapan ang presyo. Tumaas ang presyo nito. Iyan ay isang malaking tagumpay. Ang premyo ay hindi lang ito. Ang istasyon ng pinuno ay nagangalit at naglabas ng 8 daliri, sinabing 800. Ito ang pinakamataas na presyo. Sa buong bayan, siya lang ang makakapagbigay ng ganitong halaga. Walang ibang tao ang makakapagbigay ng ganitong presyo. 800, si Lindigi ay nagulat. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tiningnan ni Lin Chang'an ang mukha ng istasyon na puno ng sakit at pagkaabalang. Alam niyang ito na ang hangganan. Isang palo sa hita at sinabi. Madaling sumang-ayon ang leader. Kaya't 800. 0 minuto mamaya. Yumakap si Lindigi sa asul na tela at lumabas ng pinto. Pumasok siya na may ginseng. Lumabas na 8 piraso ng malaking pagkakaisa. Si Lindigi ay mahigpit na hinahawakan ang bag sa kanyang dibdib. Naglalakad na may liko. Ang mukha ay namumula na parang atay ng baboy. Lahat ay mukhang magnanakaw. Sabi niya, bumalik na tayo sa bahay. Sobrang nakakatakot ito. Sabi ni Lin Chang'an na pagkasunduan na. Kailangan gumastos ng pera na kinita. Kailangan din maghanda ng mga bagay para sa asawa. Ang damit na ipinangako sa nakababatang kapatid. Asukal na pula para sa nanay. At ang sirang kumot sa bahay. Hinila niya ang kanyang ama papuntang department store. Sabi niya, ngayon may pera, matibay ang loob. Maglalakad-lakad na may 800 na piso bilang panimula. Susunod na ang batch ng depektibong tela. Pumasok sa department store. Diretso si Lin Chang'an sa counter ng mga tela. Sa likod ng counter, si Ate Lee na may kulot na buhok ay nakaupo ng walang gana, nagbabalat ng pakwan. Na may malungkot na mukha. Tumingin si Lin Chang'an sa impormasyon ng sistema. At ngumiti ng may kumpiyansa. Ang anak ni Ate Lee ay nag-aasawa at kulang sa pera.
Swerte naman, nandito siya para magbigay ng tulong. Sweet niyang tinawag na ate. Tinanong kung abala siya. Nagtaka si Ate Lee. Tinanong ang binata kung may resibo siya sa pagbili ng tela. Sinabi ni Lin Chang'an na hindi siya bibili ng tela. Gusto lang niyang magtanong ng isang bagay. Binaba niya ng mababa ang boses. Nagmumukhang misteryoso at lumapit. Sabi niya may batch daw ng mga paninda sa counter. Nakakagat sa labi si Ginoong Lee. Biglang naging alerto ang mata. Tinanong niya kung sino ang nagsabi. Sabi ni Lin Chang'an na huwag niya ng pakialaman, special. Sabi niya mukhang mayaman at maswerte ang mukha niya. Sabi niya na mukhang mayaman at masagana siya, special. Ngunit may kaunting lungkot sa kanyang mukha, special. Siguradong nag-aalala siya tungkol sa pera. Lapit pa siya ng mas malapit. Sabi niya alam niyang nahihirapan siya sa pera kamakailan. Gusto niyang tulungan ang anak. Basta't ibigay niya sa kanya ang mga tela. Sasagutin niya na hindi siya malulugi. Lumapit si Lin Chang'an at sumigaw. Napakababa ng boses. Pero parang kulog na umuugong sa tainga ni Ate Lee. Nahulog ang mga buto ng pakwan sa kamay ni Ate Lee pabalik sa platito. Bigla siyang umupo ng tuwid. Tinutukan ng tingin si Lin Chang'an. May 3 bahagi ng pag-iingat at 7 bahagi ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Tinanong siya kung paano niya nalaman na may gagawin sa kanilang bahay. Ang bagay na ito ay sinabi niya kahit sa mga katrabaho sa counter. Natatakot siyang sabihin ng iba na siya ay nag-aalala para sa pera ng kasal ng kanyang anak. Nawawalan siya ng konsentrasyon sa trabaho. Si Lin Chang'an ay lihim na nagtatawa sa kanyang isipan. Ngunit sa kanyang mukha, tila alam na niya ang lahat. Sinabi niya huwag na lang alalahanin kung paano niya nalaman. Tumingin lang siya sa kanyang hitsura. Iyan ay tanda ng malaking kayamanan at masaganang pamilya. Nasa kilay niya ang bahid ng pag-aalala. Siguradong tungkol sa pera ang iniintindi niya. Dalhin mo na ang ilang parangal. Kitang-kita sa mukha ni Madam Lee na medyo bumuti ang pakiramdam niya. Sabi niya na huwag na siyang makipag-usap ng masyadong marami. Tanungin siya kung bibili siya ng tela para sa paggawa. Si Lin Chang'an ay nagkukunwaring misteryoso. Nakayuko sa ibabaw ng counter. It pointed to the pile covered with oil paper in the corner, indicating that people do not speak in riddles. That batch of cloth must be defective printed flowers, taking up space in the warehouse. The leader finds it annoying. He feels trouble just looking at it. If it can't be sold, the bonus will be deducted, right? Sister Lee was startled. Itong batch ng maling tela. Talagang sakit ito sa kanyang kalooban. Masyadong pinilit na gawain sa pabrika. Kung hindi mabenta, mababawasan ang kita. Ngunit ang disenyo ay mali ang pagkakaimprinta. Hindi ito gusto ng mga tao sa lungsod. Ang mga tao sa nayon ay nag-aalo. Kung hindi makabili, itatapon na lang ito. Tinapik ni Lin Chang'an ang kanyang dibdib. At sinabi niyang nandito siya ngayon para alisin ang kanyang mga alalahanin. Bibilhin niya lahat ng tela na ito. Hindi kailangan ng resibo, ibibigay niya ang presyong pangloob. Tutulungan niyang maubos ang stock niya. Makakakuha siya ng performance bonus. Sakto, pangregalo sa pamangkin niya. Hindi ba't perpekto para sa kanilang dalawa? Talagang naantig si Ate Lee. Tiningnan si Lin Chang'an. Nakita ang maliwanag na tingin ng binata. Mabilis kumilos. Tinanong siya kung kayang ipasa ang lahat. Dahil ang dami nito ay mahigit 100 talampakan. Inilabas ni Lin Chang'an ang napagkasunduan. Kakaalis lang sa bulsa niya na mainit-init pa. Ang malaking pagkakaisa ay sadyang nagpakita ng isang sulok. Mumingiti si Tia Lee. Sabi niya, sige, ayos lang. Tumingin sa paligid, kumindat. Nang makita na hindi na ang manager. Binaba ang boses at nagsabi, normal lang. Hindi ito isang piraso, isang talampakan lang. Kailangan pa rin ng tiket. Dahil ito ay itinuturing na depektibong produkto. Binigyan niya si Ann ng 60 sentimo. Walang tiket, 60 sentimo, sobrang mura na. Dapat malaman na sa panahong ito, ang polyester ay talagang di kalidad kapag suot mo, napaka-smooth at komportable. Ang mga dalaga at mga misis sa baryo ay nangangarap na magkaroon ng isa. Si Lin Chang'an ay walang pag-aalinlangan. Diretso na sa pagbibilang ng pera. Mahigit 6 na puyuan ang binayad ko sa counter. At nakakuha ng isang malaking bungkos ng makukulay na tela. Binibilang ni Ate Lee ang pera. Halos matanggal na ang pulbo sa mukha niya sa tuwa. Lahat ng stock ay naubos na. Tiyak na panalo na tayo. May pang-engagement din ang anak ko. Sinasabi pa na siya ay isang taong magaling magplano ng malalaking bagay. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling lumapit sa kanya. Si Lin Chang'an ay mabilis na umakyat at kumuha ng isang pakete ng Tianbai Rabbit Milk Candy mula sa bulsa at inabot ito. Sabihin na nagdadala ito ng swerte. Nais niyang batiin ang kanyang pamangkin na magkaroon ng anak. Ang galaw na ito ay talagang nagpasaya kay Ate Lee. Bago umalis, nagbigay pa siya ng 2 pulang sintas bilang regalo. Lumabas ng department store. Si Lindigi ay may dalang malaking bundle ng tela. Parang lumulutang ang buong katawan niya. Tinanong si San, ang daming tela, bakit walang resibo? 6 na sentimo lang. Naisip ni Lindigi na kulang ang kanyang karanasan sa buhay. Sa nayon, nagtatrabaho siya ng buong araw para sa ilang puntos. Sa huli, ilang sentimo lang ang makukuha niya. Ang anak ay nakapagtipid ng ilang dekada sa isang iglap. Si Lin Chang'an ay naglalaro sa natitirang pera sa kanyang kamay. Ito ang tinatawag na impormasyon na hindi pantay. Nagmamadali silang maubos ang inventaryo. Nagmamadali silang bumili. Paalisin ang kanyang ama. Bumili pa ng iba. Sa hapagkainan ng tanghalian. Mabigat ang atmosfera. Tinitingnan ang lugaw na may mga anino ng mais sa loob ng palanggana. At ang itim na atsara. Gutom na gutom si Lin Chang'an. Sobrang mahirap, kailangan niyang kumita ng tunay na pera. Tinawag niya ang sistema sa panel. May bagong balita ngayong araw. Sa kanang bahagi ng ilog sa gilid ng nayon, sa loob ng mga bulong, 300 metro papuntang silangan. Kaliwa sa malaking punong willow, may isang pugad ng mga itlog ng ligaw na bibe na hindi pa natutuklasan. May kabuang 24 na piraso at isang sugatang kulay abong bibe. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Lin Chang'an. May laman pa ang mga itlog ng bibe. Nang matapos niyang kainin ang lugaw sa ilang subo, tumayo siya at kinuha ang kawayan na basket sa sulok. Sabi niya, lalabas ako para maglibot.
pagpapabuti ng pagkain sa bahay. Ningning nilindigi ang mata. Tinanong siya kung saan siya naglalaro. Nagtataka si Chang'an ng may misteryo. Malakas na naglakad palabas. Unang pondo. Nagsimula sa damuhan ng mga bulong. Hapon ng Hulyo. Ang matinding sikat ng araw ay nagpapawis sa ulo ng tao. Sa ilalim ng matandang puno ng huay sa dulo ng baryo. Si Liu Laonia na mahilig makialam ay mapanlikha. Sumisigaw siya na ang tatlong anak ng Lin ay pinalayas ang matandang tagapag-asawa. Pinalayas siya at pinagsabihan na maghanap ng limos. Ang paligid ay puno ng tawanan. Si Lin Chang'an ay huminto sa kanyang mga hakbang. Kung ito ay ang kanyang orihinal na anyo. Nagalit na sa daan. Pero tumawa lang siya. Sabi niya pupunta raw siyang yumaman. Ngumiti si Lolo Liu, nanginginig ang usok sa tabako sa pipa. Tanong niya, pupunta raw sa reed beds para yumaman. Maghuhuli ba siya ng palaka o gagapang sa putik? Ngayon ay Hulyo na. Maagang lumipad na ang mga wild duck. Saan pa siya makakahanap ng itlog? Sabi ni Lin Chang'an. Kung sakaling may bulag na pusa na makatagpo ng patay na daga. Hindi na pinansin ang pang-aasar. Sumunod sa mga tagubili ng sistema at dumiretso sa tabi ng ilog. Mainit at mamasa-masa sa mga tambo. Amoy ng nabubulok na damo sa tubig. Dumarami ang mga lamok na sumasalakay sa mukha. Nagat ng maraming kagat si Lin Chang'an. Na naglalakad sa putik na may mababaw at malalim na hakbang. Lumakad ng 300 metro patimog. Lumiko sa kaliwa sa malaking punong willow. Nakita ang luma at nakatagilid na punong willow. Ipinagpag ni Lin Chang'an ang panggupit. At gumawa ng daan sa makakapal na mga tambo. Naglakad ng ilang metro. May naririnig na mga pakpak na patingin-tingin. Humihinga siya ng mahinhin. Binuksan niya ang mga reeds. Sa loob ng damuhan 2 metro ang layo. Isang kulay abo kahoy na wild duck ang naguguluhan at nagpipilit na makalayo. Nakabitin ang kaliwang pakpak niya. Malinaw na may sugat siya. Biglang umatake si Lin Chang'an. Magkakasama na naman silang pumunta sa tindahan ng pagkain. Ngayon, hindi napipigilan ni Lindigi. Sabi ng anak niya, kung ano ang gusto niyang bilhin, yun ang bilhin. 2 bote ng magandang alak. 2 kilo ng pulang asukal. Malaking pakete ng white rabbit na gatas na candy. White rabbit, malaking pakete ng white rabbit na gatas na candy. White rabbit, pati na rin ang ilang mga hairpin na pangdekorasyon na binili niya para sa bunso. Sa wakas, pumunta si Lin Chang'an sa karinderya at kumuha ng 5 kilo ng mataba at makatas na karne. Ang makatas na puting karne ay hawak niya sa kamay. Nakakagutom talaga. Sa daan pa uwi, ang araw ay nakaliligid na sa kanluran. Punong-puno ang karwahe. Si Lindigi ang nagmamaneho ng karwahe. May inaawit siyang maliit na kanta. Mas malakas ang tunog ng panghampas kaysa sa pagdating. Matalino talaga si Kuasan. Bumalik sa nyugan ng king. Tamang-tama sa oras ng pagtatapos ng trabaho. Puno ng tao sa ilalim ng malaking willow sa entrada ng nayon. Pagpasok ng malaking asul na karwahe ng pamilya Lin sa nayon. Agad na nakakuha ng lahat ng atensyon. Maraming usapan ang mga taga nayon. Puno ng paghanga at inggit. Sila Olian Iliu ay nakaluhod sa bato, naninigarilyo. Nakita niya ito. Namutla ang mga mata niya. Si Dicolin ay yumaman na. Siguradong naubos na niya ang lahat ng kayamanan niya. Si Lin Digway ay magpapasikat na. Si Lin Chang'an na una nang umupo sa bakuran ng sasakyan. Inangat ni Chong Liu Laonian ang karne sa kanyang kamay. Papasok sa lungsod para tumulong sa mga kamag-anak. Kasama na rin ang kaunting dalahin. Kailangan pa ring ipagpatuloy ang buhay. Hindi naman pwedeng tubig lang ang inumin araw-araw, di ba? Walang butas ang sinabing ito. Nakapagbigay ng yaman. At pinigilan si Liu Laonian na magsalita. Pumasok ang karwahe sa bakuran. Si Zhao Gihua ay nagpapakain ng manok. Si Lin Xiaoyu ay nakadapa sa lupa at binibilang ang mga langgam. Si Lin Chang'an ay tumalon mula sa sasakyan. Ibinigay ang malaking piraso ng karne kay Zhao Gihua. Sabi niya, mag-iinit tayo ng karne para sa nuudos mamaya. Sumigaw si Lin Xiaoyu at tumakbo papunta sa kanya. Kasunod nito, si Lin Chang'an ay parang may ginawang magic. Hinawakan ang malaking white rabbit na candy at isang hairpin. Sabi niya, sa kanya lahat yun. Nakapamiwang si Lin Xiaoyu habang hawak ang candy at hairpin. Nakabuka ang bibig niya. Tinanong niya, talaga bang ibinigay ni kuya sa kanya? Sabi ni Lin Chang'an, naman. Pinangako niyang papayagan siyang maging pinakamagandang dalaga sa baryo. Napailing si Lin Xiaoyu, namumula ang mata. Humiyaw siya ng isang malakas na iyak. Sumugod siya sa dibdib ni Lin Chang'an at nagsabing, kuya. Ang bait-bait niya, akala niya niloloko lang niya siya. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Lin Digway yung malaking bundle ng terilin papasok sa bahay. Nang makita ni Zhao Guohua, kumikirot ang mga kamay niya. Magkano ang halaga nitong maraming terilin? Saan galing ang tiket? Si Lin Digi ay mayabang na may ngiti. Sinabi niyang mura ang mga produktong nabili sa 3 tiket. Inilarawan niya ng detalyado ang pagbili ng tela. Si Zhao Gihua ay humahaplo sa makinis na tela. Hindi mapigilan ang luha na dumadaloy. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapagbihis ng ganitong kagandang tela. Sapat na ang bunto na ito para makagawa ng bagong damit ang buong pamilya. Maaari pang gumawa ng damit panglibing para sa matanda. Sa hapagkainan, muling umabot ang amoy ng karne. Si Lin Digi ay umiinom ng magandang alak. Nagmumukhang masaya. Tinanong si San kung magkano pa ang natirang pera. Si Lin Chang'an ay kumuha ng natitirang malaking halaga ng pera. Binilang ito ng maayos. Direktang ibigay kay Zhao Gihua. Para maasikaso ni Nan. Sa susunod, siya na ang bahala sa gastusin sa bahay. Mag-iwan lang siya ng 1 o 8 yuan na pambili ng luho. Sa mahigit 600 yuan, hindi makuhang tanggapin ni Zhao Gihua ang dami ng pera. Sabi ni Lin Chang'an, kunin niya na. Unang ayusin ang sirang bahay sa bahay. Para hindi na pumasok ang hangin sa taglamig. Magbayad ng tuition para sa nakababatang kapatid. Bumili ng magandang gamot para sa lola. Para sa kanyang malamig na mga binti. Nagsalita si Fan Hua at pinainit ang puso ng buong pamilya. Uminom si Lin Digi ng isang baso. Sabi niya, simula ngayon, susundin na ng pamilya si Sun Er. Sa gitna ng gabi, tinawag ni Lin Chang'an ang system panel. Ang impormasyon ngayon ay na-update.
Unang balita, ang walang kwentang si Zhang Laizi mula sa katabing nayon. Bukas ng umaga ay maghihintay siya sa maliit na gubat sa likod ng nayon. Target niya ang nag-iisang si Hixiaoxiao. Naghahanda siyang mang-abala. Ikalawang balita, si Hixiaoxiao ay talagang pamangkin ng matandang manghuli na si Sun Dezu. Noong panahon ng paghahati, nag-away sila. Nagtigil na ang ugnayan ng dalawang pamilya. Ngunit patuloy na iniisip ni Hixiaoxiao si Lolo Er. Nang makita ang dalawang ito, naging seryoso ang tingin ni Lin Chang'an. Hixiaoxiao, yung ginamit niya bilang panangga ang puting liwanag. Nagkaroon ng lakas ng loob si Zhang Laizi na balakid siya. Nakapiga ang kamao ni Lin Chang'an sa ingay. Narito na ang pagkakataong ito na makakagawa ng dalawa sa isang bato. Makatutulong ito kay Hixiaoxiao. Mapapalapit ang relasyon. Maaari rin nating gamitin ang pangalawang impormasyon upang lutasin ang hidwaan ng lolo at apo. Ganap na pagtibayin ang koneksyon kay Sun Dezu. Sa simula ng buwan, umakyat sa tuktok ng puno. Nakakainis ang tunog ng mga sikada. Si Lin Chang'an ay may dalang 2 kilo ng taba at ilang talampakan ng tela. Malaking hakbang na umalis. Pumunta siya sa bahay ng nakatatandang kapatid. Ipinagkaloob ang mga bagay. Tumingin si Lin Mingfang sa karne at tela. Namumula ang mga mata. Tinanong ng tuwiran kung siya ba ay yumaman. Si Lin Chang'an ay nagbigay ng paliwanag. Dahilan na may mga bagay sa bahay. Mabilis na bumalik. Sa pagitan ng Kingshan Village at ng katabing Liwi Brigade, may isang gubat ng mga ligaw na espiritu. Siksik ang mga puno at mataas ang damo. Kahit sa gitna ng araw, nakakatakot. Pumunta si Lin Chang'an sa gilid ng gubat. Sinadyang bumagal ang kanyang hakbang. May kaunting takot. Dumating ang sigaw ng tulong sa hangin. Hindi ito malakas. Malinaw na may nakatakip sa bibig. Biglang tumigas ang tingin ni Lin Chang'an. Mahigpit na hinawakan ang isang makapal na kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa kailaliman ng gubat, sa ilalim ng malaking puno ng hawthorn. Si Hixiaoxiao ay pinipilit sa sulok. Mahigpit niyang yayakap ang isang kawayan. Puti ang kanyang mukha. Trembling ang kanyang buong katawan. Si Zhang Laizi na may mukha ng mga peklat ay nakangiti ng masama. Unti-unting lumalapit. Sabi ni Zhang Laizi kay Hixiaoxiao na huwag tumakbo. Sinasabi lang na gusto niyang makipag-usap tungkol sa buhay. Sige, magpakasaya tayo. Hiniling ni Hixiaoxiao na huwag siyang lumapit. Gusto niyang tumawag ng tao. Walang takot si Zhang Laizi. Sabi niya, sa gitna ng araw. Kahit anong multo, mag-aanyong isa. Kahit sumigaw ka, walang makikinig sa kanya. Bigla siyang umabot at hinawakan ang braso ni Hixiaoxiao. Nahulog ang basket. Nabasag ang mga itlog. Nakahawak si Zhang Laizi. Nagalit sa kahihiyan. Itinaas ang kamay para sa pakin. Sinabihan siyang walang hiya. Ngayon, kailangan siyang ayusin. Isang bato ang lumipad na may kasamang hangin. Tumpak na tumama sa likod ng ulo ni Zhang Laizi. Si Lin Chang'an ay sumulpot mula sa mga palumpong. Gamit ang lakas ng takbo. Itinaas ang binti at tumama. Malakas na tumama sa baywang ni Zhang Laizi. Diretso siyang lumipad ng 2 metro. Nakalasap siya ng lupa. Si Hixiaoxiao ay hindi pa rin makapaniwala. Biglang tumulo ang mga luha. Nakatayo si Lin Chang'an sa kanyang harapan. Tahimik ang tono. Sinabi niyang lumayo siya. Tumayo si Zhang Laizi. Nilunok ang putik at kumuha ng isang spring knife. Ipinakita ang banta kay Lin Chang'an na umalis na. Kung hindi, papatayin siya. Natawa lang si Lin Chang'an. Sino bang matatakot sa isang sirang kutsilyo? Si Zhang Laizi ay marunong lang mangbuli ng mga babae. Ngayon, nakatagpo siya ng matanda. Swerte niyang masama. Sumugod si Zhang Laizi na may dalang kutsilyo. Sa laban, umaasa lang siya sa lakas at galing. Nagtakbo si Lin Chang'an. Humakbang ng isang hakbang sa harap ng kutsilyo. Biglang lumihis ang katawan. Ang kahoy na pangpalo ay sumipa tulad ng pangbayo. Tama sa pulso. Sumigaw si Zhang Laizi at nahulog ang kutsilyo. Naghintay na makabawi. Muli, isang sipa ang tumama sa tiyan. Si Zhang Laizi ay humahawak sa tiyan at lumuhod sa lupa, nagsusuka ng asido. Sumakay si Lin Chang'an. Tama at kaliwa, 2 malalakas na sampal. Sa bawat tanong, isang sampal. Sa ilang saglit, namaga ang mukha ni Zhang Laizi, parang baboy. Patuloy na humihingi ng tawad. Sinasabing hindi na siya muling magkakamali. Tumayo si Lin Chang'an. At matinding umuungol ng galit. Paalisin siya. Huwag na siyang hayaang makita siyang nag-ikot dito sa paligid. Basta makita lang siya, saktan agad. Si Zhang Laizi ay tumakbo, nag-akyat at pumasok sa gubat. Naging tahimik ang gubat. Lumiko si Zhang Chang'an. Si Hixiaoxiao ay nakasandal pa rin sa puno, nanginginig. Naalis ang buttons ng kanyang kamiseta. 2 taong nakakalat ang damit. Tumingin sa kanya na parang nakakaawa. Hinawakan ni Lin Chang'an ang basket at inilagay sa tabi. Hinubad ang suot na nakasabit at inabot. Pinahiram siya para maiwasan siyang lamigin. Pinipigilan ni Hixiaoxiao ang kanyang damit. Hindi mapigilan ang luha habang nagpapasalamat. Sabi niya kung hindi dahil sa kanya ngayon. Tapos na siya. Sabi ni Lin Chang'an, anong pakialam ng mga tao sa baryo? Si Zhang Laizi ay isang duwag lang. Pag binato siya, tatahimik na. Tumingin si Hixiaoxiao. Sa malaking silweta na pinapalayas ang masasamang tao. Yung dating tamad na tao ay tuluyang nawasak. Malinaw na isang tunay na lalaki na matibay ang loob. Si Hixiaoxiao ay nakatingin sa mga basang itlog sa lupa. Nais magsalita pero napipigil. Diretsahang sinabi ni Lin Chang'an na gusto niyang pumunta sa bahay ni Lolo Sun sa silangang bahagi ng nayon. Napatingin si Hixiaoxiao ng malaki at tanong kung paano niya nalaman na ito ay isang lihim. Bawal sa kanyang ama na makipag-ugnayan sa ikalawang lolo niya. Sabi ni Lin Chang'an, hindi naman mahirap hulaan iyon. Diretso ang daan na ito sa bahay ni Lolo Sun. At saka, kilala niya si Lolo Sun. Nabanggit niya minsan. Sabi niya may isang pamangkin na babae na sobrang magalang. Pero mahigpit sa pamilya. Yung mga kwento na to, nakakaawang si Hixiaoxiao sa puso. Tinanong niya si Lolo Erpat, patuloy pa rin siyang naaalala. Si Lin Chang'an, sinubukan niyang samantalahin ang pagkakataon. Sabi mo, hindi ba? Matigas ang bibig ng matanda, pero malambot ang puso. Saktong kailangan din niyang ibalik ang mga bagay. Nabasag ang itlog.
Walang anuman, may mga ligaw na prutas pa siya. Sama-sama silang pupunta, sabihin siya ang bumili. Tinanong ni Hixiaoxiao kung akma ba. Sabi ni Lin Chang'an, may proteksyon siya. Hindi dapat malaman ng tatay niya na pinapayagan siyang umalis. Siguradong masayang-masaya si Ginoong Sun nang makita siya. Itinaas ni Lin Chang'an ang walang laman na basket at kumaway. Tumingin si Hixiaoxiao sa kanyang tapat ng ngiti. Ganap na naalis ang kanyang pagdududa. Tumango siya. Naglakad silang dalawa, isa sa unahan at isa sa likuran, palabas ng gubat. Naisip ni Lin Chang'an na tiyak na ito ay magiging maayos. Nakatulong sa tao, nagpatibay ng ugnayan. Maaari ring gamitin ni Hixiaoxiao ang kanyang maliit na kamay para patatagin ang relasyon ng mga matandang manghuli. Biglang nagsalita si Hixiaoxiao. Sinabi niyang ang itsura niya kanina habang nakikipaglaban ay medyo kahanga-hanga. Lumingon si Lin Chang'an. Nakita ang dalaga na namumula ang mukha at nakatingin sa kanyang mga daliri sa paa. Umiti siya ng malapad. Sinabi niyang iyon ay para protektahan ang kanilang nayon. Kailangan ding maging matalino ang isang estudyante sa kolehiyo. Parang yung sinabing hibla ng pulang talidati. Mukhang totoo ngang nakatalina nga. Pagdating sa pintuan ni Son Desu, muling umalingaw-ngaw ang ingay ng malaking aso. Pinasok ni Lin Chang'an ang gate at tinawag si Huzi. Huwag mong tawagin ganon, siya ay kamag-anak natin. Nakangiting nakapahinga si Son Desu sa ilalim ng araw. Nakita si Lin Chang'an na may kasamang dalaga na pumasok. Nagtaka ang matanda. Ang kanyang mukha na puno ng mga kulubot ay biglang nanlumo. Nanginginig ang mga kamay ng matandang manghuli. Halos hindi niya mahawakan ang sigarilyo. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang pamangkin na matagal nang iniisip at hindi makita ay dinala ng pangatlong anak ng Lin pamilya sa loob ng bahay. Pinatong ni Lin Chang'an ang walang laman na basket sa bato na mesa. Nakanganga ang maglola na magkausap nagtitinginan. Sabi ni Grandpa Sun, tingnan mo kung sino ang dumating. Ngayong hapunan, siya ang mag-aaya. Sa bakuran ng pamilya Sun, napakalamig ng atmosfera. Nakayuko si Son Desu, nakapamiwang na nakatayo. Nangangatog ang mga tabako at kawali. Siya ay namatay sa maliit na bayan. Sa kabila ng pagkabigla sa mata ng matanda, unti-unting bumaba ang isang matibay na panlabas na layer. Iyon ay katigasan. At higit pa, ang kawalan ng magawa para hindi maapektuhan ang mga anak. Mumitim ang mukha ng matanda. Lumiko siya at nakatalikod sa pintuan. Tono niya ay matigas parang bato. Pabayaan siyang umalis agad. Sinasabi niya na hindi ito ang lugar na dapat niyang puntahan. Kung malaman ng tatay niya, siguradong babaliin ang mga binti niya. Si Xiaoxiao ay talaga namang naapi. Sa isang sigaw niya, pumipintig ang luha sa mata niya. Nanginginig ang katawan. Sabi ni Arya na hindi siya natatakot sa laban. Gusto lang niyang makita. Tumaas ng 8 tono ang boses ni Son Desu. Parang pinapaalis ang masamang espiritu. Sabi, anong tinitingnan niya? Isang matandang tao. Kung hindi mamamatay, umalis na siya agad. Huwag kang magpakita dito. Nakatayo si Lin Chang'an sa tabi. Sobrang malinaw sa isip niya. Itong matandang ito ay parang pato. Malambot ang laman pero hindi ang bibig. Sobrang gusto ang apo pero nagkukukunwari. Kailangan pang magpanggap na walang pakialam. Maluwag na naglakad si Lin Chang'an papunta roon. Hinila ang braso ni Son Desu at pinilit siyang ibalik sa batong upuan. Sabi na ito ay nagiging mahirap. Yung maliit na babae ay naglakbay mula sa malayo. Hindi man lang nakainom ng tubig at pinapalayas. Hindi ito ang paraan ng pagtanggap ng mga tao sa Kingshan. Tumingin si Son Desu ng masama. Sabi niya, wala siyang alam. Ito ay tungkol sa pamilya nila Uson. Hayaan siyang isang taong hindi kabilang ang makialam. Hindi rin nagagalit si Lin Chang'an. Dali-daling inalis ang walang laman na basket. Ibinato sa ilalim ng mata ni Son Desu. Sabi niya ay isang taong hindi kabilang ang. Pero ngayon, siya ang bodyguard na nag-aasikaso kay Xiaoxiao. Hayaan siyang makita. Ang basket na ito ay orihinal na puno ng mga itlog, na itinabi ng maliit na babae mula sa kanyang ngipin bilang paggalang sa kanya. Ngunit sa gitna ng daan, nakatagpo siya ng salbaheng si Zhang Laizi, na nagdulot sa kanya upang mahulog at mabasag ang lahat. Biglang lumingon si Son Desu. Sa kanyang malabong mga mata, biglang sumiklab ang galit. Iyon ay tanda ng pagpatay sa mga itim na oso. Tinanong si Zhang Laizi kung paano siya nanakit sa maliit na babae. Sabi ni Lin Chang'an, hindi ba? Kung hindi siya dumating sa tamang oras, tapos na sana ang maliit na babae ngayon. Sinasadya niyang iwanan ang kalahating pangungusap. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, ang maliit na babae ay nakaranas ng malaking pagdurusa. Ayaw pa rin niyang umuwi. Kailangan munang makita siya. Siya pa ang may gusto na paalisin ang tao. Tanungin mo siya, gawa ba sa bato ang puso niya? Pagkatapos sabihin iyon, diretso nitong sinira ang depensa ni Son Desu. Tumingin siya kay Xiaoxiao na bahagyang nanginginig ang balikat. At sa suot niyang, malinaw na hindi akmang panglalaking coat. Parang tinusok ng karayom ang puso niya. Tumayo si Son Desu. Nanginig na naglakad papunta sa harap. Inabot ang magaspang niyang kamay para haplosin ang ulo ng bata. Pero natakot na madumhan ang kamay. Natatakot na nakabitin sa ere. Tinanong kung nasaktan ba siya ng hayop na yun. Si Xiaoxiao ay hindi na nakapagtiis pa. Sumugod sa yakap ng matanda. Lumuha ng malakas. Sa dami ng mga sama ng loob nitong mga taon. Nawawala ang mga alita ng mga nakaraang henerasyon sa isang yakap lang. Si Son Desu ay umiiyak ng malakas. Hinahaplos ang likod ng apo niyang babae at sinasabi na ayos na. Nandito si Lolo. Sino ang mga ngahas na manakit sa kanya? Binabalatan niya ang balat niya. Ang malaking asong si Huzi ay may puso rin. Tawagin mo si Momo na lumapit at dumikit sa pantalon ni Xiaoxiao. Nakatayo si Lin Chang'an sa tabi. Umiti siya, parang nagtagumpay na. Matapos umiyak, nagbago ang atmosfera sa bakuran. Si Xiaoxiao ay masipag na itinaas ang kanyang manggas at nagsimulang maglinis ng bakuran at maglaba. Hindi mapigilan ni Son Desu. Pwede lang maupo dyan at manigarilyo. Umingiti habang tinitingnan. Yung tingin ay mapagpatawad, parang ibang tao na. Si Lin Chang'an ay nakahiga rin. Alam na niya ang daan papunta sa kusina, niyayakap ang kahoy at nagbubuhos ng tubig.
Habang pinapawi ang hangin, sabi niya, Lolo Son. Talagang buntis yung aso. Yung pagkamaalaga niya. Naging malambot ang ugali. Kailangan nating maghanda ng masarap na pagkain, huwag magutom at pumayat. Tumango si Son Dezhu at sinabi na siya ay buntis. Tumingin siya kay Lin Chang'an. Mayroon siyang kaunting pag-apruba sa kanyang mga mata. Sabi niya, matalas ang mata ng batang iyon. Kahapon akala ko nagbabala kayo siya. Ngunit ngayong umaga, talagang iba na ang sitwasyon. Yet si Denset umaakyat ng maayos. Sabi niya na iyon ay, sa kanyang paningin tama ang lahat ng kanyang nakikita. Humingi si Isad Isid. Nagpatukod ng tabako sa kawali. Sabi niya, ngayong araw, utang niya ang isang tao. Sa susunod, kung kailangan niya ng mga bagay sa bundok, diretso na lang pumunta. Huwag kayong mag-atubiling makipag-usap sa kanya. Si Lin Chang'an ay labis na natutuwa sa kanyang puso. Ang matigas ang ulo na matandang ito ay may mataas na katayuan sa buong bayan. Kahit ang sekretaryo ay tinatawag siyang tiuhin. Dahil sa salitang ito, maaari na siyang maglakad ng mayabang sa nayon. Sinadya ni Lin Chang'an na gawing magaan ang usapan. Sinabi niyang siya at si Xiao ay mga nakababatang henerasyon. Dapat lang naigalang siya. Nakatagong sumilip kay Xiao na naglalaba. Si Son Dezhu ay matalino. Paano siya hindi makakapansin? Tumingin siya sa masipag na apo, at tumingin sa matangkad at masiglang si Lin Chang'an. Itong batang ito dati ay walang silbi. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay may kakayahang maghukay ng ginseng. At may tapang na tumulong. Dagdag pa ang talino nito. Parang talagang bagay sa sariling apo. Si Son Dezhu ay tumango kay Lin Chang'an. Sinabing huwag siyang magpanggap na matalino. Kung malaman niyang inaapi si Xiao, hindi siya magdadalawang isip sa kanyang lumang baril. Sabi ni Lin Chang'an, paano naman iyon? Sobrang nagmamalasakit pa nga siya. Narinig ni Xiao ang mga salitang iyon. Naging pula ang kanyang mukha hanggang sa lid. Halos mahulog ang damit sa kanyang kamay. Ngunit sa loob, siya ay masaya. 3:00 ng hapon. Nasa kanluran ang araw. Hindi naglakas loob si Xiao na manatili. Takot na may mangyari sa bahay. Pinaalam na ang mahirap na pamamaalam kay Ginoong Er. Sinamahan siya ni Lin Chang'an pabalik sa nayon. Sa daan pabalik. Malapit na sa sangandaan sa nayon. Huminto si Lin Chang'an. Sabi niya, ayos na, dito na kita ihatid. Huwag nang lumayo, baka may makakita. Masama para sa kanyang reputasyon. Tumingala si Xiao at tumingin sa kanya. Ang sinag ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa kanyang matitigas na mukha. Sinabi niyang talagang salamat sa kanya ngayon. At salamat din sa pagdala sa kanya upang makilala ang kanyang ikalawang lolo. Sabi ni Lin Chang'an, sinabi na niyang huwag nang magpakabait. Kung may mangyari sa hinaharap, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Nanggigitngit si Xiao sa kanyang labi. Biglang naglabas ng maliit na daliri. Nang may hiya, inabot niya ito at nagsabing hawak kamay tayo. Sang-ayon siya nakakain siya ng ice cream niya. Huwag kang magdududa. Nilingon ni Lin Chang'an nang medyo nagtataka. Yun ay usapan lang noong tumanggi siya sa kasal. Akala niya ito toong sineryoso niya. Naghahanap ba siya ng dahilan para magkita ulit? Inilabas niya ang kanyang magaspang na kamay. Hinawakan ang manipis na daliri at nagsabing ayos lang. Hawakan natin ang kasunduan. 100 taon hindi magbabago. Sa susunod, pakainin siya ng cream ice cream. Sabi ni Xiao. Sang-ayon na tayo. Lumiko siya at tumakbo ng ilang hakbang. Bumalik at ngumiti ng maliwanag. Parang masayang usa. Hinawakan ni Lin Chang'an ang kanyang ilong. Nasa isip niya, ito na ba ang pakikipag-usap? Pagdating sa bahay, ang tatay na si Lindegi ay abala sa paghasa ng kutsilyo. Nasa tabi ang kalawangin na baril. Sabi niya gusto rin niyang pumasok sa bundok. Kaya niyang maghukay ng panggulong. Hindi siya naniniwala na hindi niya kaya. Si Lin Chang'an ay nahihirapan sa sitwasyon. Agad niyang pinigilan ang kanyang ama at sinabing huwag nang magulo. Swerte lang yon. At saka, kailangan pa niyang pumunta sa bahay ng nakatatandang kapatid. Sabi ni Ginoong Son, may mga baboy ramo dito sa Tayanshan. Sa bahay ng nakatatandang kapatid. Hindi siya mapakali. Huminto si Lindegi. Pinasugod niya agad na kumuha ng magagandang bagay. Huwag hayaan na magreklamo ang bayaw. Ihasa mo ng mabuti ang panggatong. Ayusin mo ang tatay. Nahiga si Lin Chang'an sa kama sa loob ng bahay. Ipinakita ang sistema. Na-update na ang impormasyon ngayon. Ang unang bayaw na si Zhao Guoqi ang kamakailan lang ay nagkagusto sa alak. At nag-aalala tungkol sa pagkain dahil sa abala sa bukirin. Mayroon pa rin siyang maling impresyon na si Lin Chang'an ay tamad at mahilig mag-relax. 2 punto, bukas ng umaga. Isang sugatang tanga na aso. Maaaring pumasok sa likuran ng bahay ni ate. Natuwa si Lin Chang'an. Gusto niya ng alak at karne. Tanga mong aso, dinala dito. Hindi ito pagtitiyak ng kamag-anak. Para turuan si ate. Napabuti si ate. Naayos na ang relasyon ng kamag-anak. Kahit ano paman sa transportasyon o negosyo. Lahat ng ito, tulong lang. Kinabukasan, bagong araw na naman. Si Long Chang'an ay nakasakay sa sirang bisikletang maliban sa kampana na hindi tumutunog. Na lahat ay umaalingaw-ngaw, nagsimula na. May dalang 2 bote ng Dragon Ice na binili sa bayan. At isang malaking piraso ng taba ng baboy. Mabilis ang takbo ng paa. Ngayon, malinaw ang misyon, kunin si brother-in-law Zhao Guoqiang. At sabay na pakasalan si Little John. Nakarating na sa pintuan ng bahay ng malaking babae sa Liu Tin. Nabangga ko si Zhao Guoqiang na nagpuputol ng kahoy. Si Zhao Guoqiang ay isang tipikal na lalaki mula sa Shandong. May balbas at bigot siya. Magaling siyang magbiro. Pero matigas ang ulo niya. Nang makita si Lin Chang'an, huminto siya sandali sa paghampas ng palo. Medyo nakakunot ang noo. Kahit na nagbigay ng karne at tela kahapon. Pero sa isip niya, ang hipag na ito ay parang walang katapusang butas. Ngayon, nandito na naman. Huwag namang mangutang ulit ha. Nagkunwari si Lin Chang'an na hindi nakita ang maitim na mukha. Nakangiti siyang inabot ang netbag at sinabing nakalimutan ang alak kahapon. Kaya't sinadya niyang dalhin ito ngayon. Kaninang tanghali, nag-inuman silang dalawa. Nang yumuko si Zhao Guoqiang, nakita niya ang bote ng alak na may tatak, at 1 libra ng taba ng karne.
Umikot ang kanyang Adam's apple. Mahilig siya sa alak ngunit kadalasang nagtitipid sa mga pabilog na alak. Napakabigat ng regalo na ito. Naging malambot ang kanyang tono. Basta dumating, ayos lang. Ano pa ang dadalhin? Sabi ni Lin Chang'an na ang kapatid na babae ay nag-aani ng gulay sa likod bahay. Papasukin na siya sa loob. Diretso si Lin Chang'an sa likod bahay sa taniman. Nasa likod si Ate Lin Mingfang na nag-aani ng sitaw. Ang 5 taong gulang na pamangkin na si Xiao Jun ay nagdodrawing sa lupa. Naisa nang magsalita. Nagniningning ang sistema ng radar sa isip ni Lin Chang'an. Pumasok na ang mga hangal na spore mula sa tanggapan ng impormasyon. Kasunod nito, may narinig na magulong tunog mula sa labas ng bakod. Nabigla si Lin Mingfang. Tinanong kung ano ang ingay. Hindi pa natatapos ang kanyang pagsasalita. Biglang sumulpot ang isang dilaw kayumangging anino sa butas ng bakod. Malaki ang katawan ng nilalang na iyon. May maikling mga sungay. May puting balahibo sa likod ng puwit. Naguguluhan at walang direksyon. Napasok sa mga pang-akit ng sitaw. Nakatali ang mga binti sa mga baging. Bumagsak ng malakas. Pilit na kumikilos at sumisigaw. Natakot si Lin Mingfang at agad na niyakap si Xiao Jun. Nagtaka si Lin Chang'an. Sumigaw ng hangal na usa. Isang malakas na sigaw. Kinuha ang pala sa tabi at sumugod. Kahit na nasugatan ang ligaw na pato, ay napakabagsik nito. Matulis na tuka ang mariing tumuka sa likod ng kamay niya. Naramdaman niya ang sakit kaya lalo niyang pinilit. Mahigpit na hinawakan ang liig ng pato. Isa pang kamay ang pumipigil sa pakpak. Diretsong pinipindot ito sa puti. Binubuhat at tinatasa. Ang pato na ito ay mataba. Siguro 3 o 4 na kilo. Mahigpit na tinali gamit ang damo. Itinapon sa kawali. Nakatingin sa pugad na gawa sa tuyong bulaklak at banayad na mga reed. Maayos na nakapila ang isang bunto ng mga puti-berde na itlog ng pato. Malaki ang sukat, maganda ang kulay. Lahat ay sariwa. 74 na piraso lahat. Dalhin sa kooperatiba o sa itim na merkado. Tiyak na malaking halaga ito. Sa panahon na 1 sentimo, 2 kendi ang binibili. Ipinamamahagi na ito. Maingat na inilagay ni Lin Chang'an ang itlog ng pato sa tuyong dayami. At inilagay ito sa kanyang likod. Agad na nawala ang pagod sa kanyang katawan. Ito ang kapangyarihan ng impormasyon. Habang naglalakad pabalik na may mabigat na mga napanalunan. Nakalabas na siya sa mga tambo. At nakatagpo muli kay Liu Laonian. Tanong ni Liu Laonian na may pang-aasar, kumita ka ba ng malaki? Parang may isang bungkos ng putik sa loob. Binaba ni Lin Chang'an ang kawayan na basket. Sinasadyang binuksan ang isang bahagi ng damo at sinabing masyadong matalim ang mata ni Uncle Liu. Walang pakialam na sumilip sila o Liu. Halos mapalabas ang mga mata niya sa gulat. Tinanong kung paano pwedeng mangyari yun. Saan nanggaling ang itlog ngayong buwan? Sabi ni Lin Chang'an, swerte lang niya. Takpan ang damo. Buhatin ang basket at sabihin na umuwi na para magluto ng karne para sa lola. Tumingin kay Lin Chang'an na naglalakad ng mabilis. Si Liu Laonian ay nilunok ang kanyang laway. Kinuha ang sigarilyo at tumakbo patungo sa mga tambo. Masyadong mausisa ang bagay na ito. Ngunit ito ay malinaw na nasaktan. Ito ay tila swerte na dumating sa pintuan. Si Lin Chang'an ay 3 hakbang na sabay-sabay na tumakbo papunta sa harapan. Gustong tumakas ng usa, ngunit nahulog sa mga baging at namatay. Itinaas niya ang pala, at tinamaan ang ulo ng usa ng isang beses. May malalim na tunog. Ang tanga at masiglang usa na kanina ay biglang tumigil sa paggalaw. Sa isang iglap, hindi na gumagalaw. Tapos, diretso at mabilis. Ang galing magdala. Si Zhao Guoqiang ay tumakbo na may dalang palo. Tinanong kung ano ang nangyari. Pagkatapos makita ang nasa lupa. Nabigla siya. Tinanong kung bakit napunta ang muskdik sa taniman. Binato ni Lin Chang'an ang pala. Inilabas ang likod na binti ng dikya at tinapik-tapik. Sabi niya, 5 o 6 na 10 kilo. Sabi niya, para itong swerte mula sa langit. Mukhang ang inuman ngayong gabi ay regalo mula sa langit. Hindi pwedeng hindi uminom. Tumingin si Zhao Guoqiang sa matabang na dikya. Tumingin din siya kay Lin Chang'an na nakangiti na parang napagkasunduan na. Sa wakas, hindi na mapigilan ang nakasimangot na mukha. Nagtawanan ng malakas. Pinuri ang kanyang swerte. Ang paglitaw ng asong ito ay talagang nagbuwal sa hadlang. Mahilig ang mga tao sa bukirin sa mga magandang tanda. Pagdating ng bayaw, nagdala na ng yaman. Ito ay isang bituin ng swerte. Susunod na ayusin ang malaking tao. Nais kumilos ni Zhao Guoqiang. Hinawi ni Lin Chang'an. Sabi niya na ang kuya ay isang mahusay na manggagawa. Sa ganitong mabigat na trabaho siya ang bahala. Ngayon, magpapahinga muna siya at maghihintay na lang ang nakahandang pagkain. Hinila ni Lin Chang'an ang manggas niya. Nagpakulo ng tubig, nagtanggal ng balahibo, binuksan ang tiyan. Parang agos ang galaw, walang patid. Para bang may mata ang kutsilyo. Sa isang kisap mata, naayos ng maayos ang aso. Nahiniwa sa pantay na piraso. Nakatitig si Zhao Guoqiang sa kanya. Tinanong siya kung kailan niya natutunan ito. Sa alaala niya, kahit na bumagsak ang bote, hindi ito tinutulungan. Sinabi ni Lin Chang'an na natutunan niya ito kay Ginoong Sun sa nayon. Maraming kaalaman, hindi ito masama. Sa pandinig ni Zhao Guoqiang, narinig niya ito. Mas madali pa kaysa kahit ano paman. Basta't marunong kang mag-aral at magsikap. Ayos ka na. Pagpasok sa kusina, si Lin Chang'an ay nakaupo sa lutuan. Mainit na ang malaking kawali. Isang malaking kutsara ng baboy na taba ang ilalagay. Pumutok ang amoy ng ginisang sibuyas, luya at bawang. Ibuhos ang isang malaking pinggan ng karne ng usa. Iprito sa mataas na apoy hanggang sa maging golden brown. Magdagdag ng kalahating bote ng puting alak para alisin ang amoy. Sa huli, magdagdag ng tubig at pakuluan ng matagal. May isa pang kawali na nakahanda rin. Nilulutong baboy at sitaw. Mainit at maingay na niluluto. Hindi pa isang oras. Ang masarap na amoy ng karne ay nag-udyok sa lahat ng gutom ni Zhao Guoqiang. Nakatayo siya sa labas. Nagsisigarilyo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kusina. Parang may maliit na kamay na kumakaskas sa lalamunan niya. Sinasabi sa kanyang misis na ang galing ng kanilang anak sa pagluluto. Mas mahusay pa kaysa sa master chef ng komuna. Magsisimula ang pagkain ng 12:00 ng tanghali. Nilagang aso na may sarsa.
Malambot at madaling tanggalin ang buto, makintab at pulang-pula. Pork stew na may sitaw, makintab at oily. Dagdagan pa ng pinipig na pipino at pritong mani. Mas masarap pa ang mga putahe dito kaysa sa Pasko. Pinalagyan ni Lin Chang'an si Zogokyang ng dragon ice wine. Magpuno rin ako. Sabi niya para sa kuya. Sa dami ng taon, salamat sa pag-aalaga niya sa ate niya. Noon, siya ay isang gago. Minsan siyang nagpapabaya, nakakainis. Ito ang inuming pangunawa. Sabi niya, sabay ininom ng tuloy-tuloy. Napaiyak si Zogokyang. Huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Basta't magtrabaho siya ng mabuti sa hinaharap. Hindi naman maliit ang isip ng bayaw. Pagkatapos uminom, dagdagan pa ng piraso ng karne. Nagniningning ang mga mata ni Zogokyang. Sarap na sarap sa lasa. Ilang baso na ang nainom. Yumakap siya sa balikat ni Lin Chang'an. Gustong-gusto na niyang maging kapatid na lalaki. Sabi niya, dati ay nagkamali ang bayaw sa kanya. Ngayon, may talento na siya at malakas. Sa hinaharap, hindi magiging mahirap ang buhay. Ngumiti si Lin Chang'an at sumang-ayon. Tumingin siya sa pamangkin niyang si Xiao Jun na puno ng mantika ang bibig. May mga bagay pang dapat ayusin. Ibinaba niya ang mga pangkaskas. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Tinanong si Xiao Jun kung madalas ba siyang pumunta sa tabi ng ilog kasama ang mga kabataan sa nayon kamakailan. Tinanong si Xiao Jun kung madalas ba siyang pumunta. Nagtaka si Xiao Jun sandali. Tumingin siya sa kanyang ama. Nagtago siya ng lieg at nagsabi na hindi. Sinabi ni Lin Chang'an na narinig niya kanina sa dulo ng nayon. Kahapon, nakipagkompetensya pa siya sa tabi ng ilog kung sino ang makaihi ng mas malayo, di ba? Sa totoo lang, tinatry niyang siraan siya. Nabalisa si Xiao Jun. Nangangapa, hindi makasagot. Biglang uminom si Zhao Goqiang. Malaki ang mata. Nagsasabi ng masasakit na salita. Ilang beses na niyang nasabi iyon. Huwag kang pumunta sa tabing ilog para makinig lang, ha? Hinawakan ni Lin Chang'an si Zhao Goqiang. Bumaba ang boses niya. Parang nagsasalaysay ng kwento ng multo. Sabi niya, may isang tunay na kwento si Xiao Jun. Noong nakaraang araw, nakita niya ang water ghost sa ilog. Talagang nanghuhuli ng mga batang kasing laki niya. Kapag nahuli, hinihila papunta sa ilalim ng tubig. Bilang isang taong ipapalit sa kamatayan. Si Xiao Jun ay natakot na ang mukha ay seryoso. Nawawala na ang mga buto, tinanong kung totoo. Sabi ni Lin Chang'an, syempre totoo. At saka ang multo ng tubig ay nagsabi sa panaginip na sa mga susunod na araw ay maghuli ng tao. Ayaw niyang kainin siya ng laman. Kaya sa mga araw na ito, lumayo ka sa tabing ilog. Si Xiao Jun ay umiyak ng malakas at nagsabi na ayaw na niyang pumunta. Huwag na sanang magsalita ang tiyuhin. Nakita ni Lin Chang'an na tamang-tama na ang oras. Kumuha siya ng isang malaking piraso ng white rabbit milk candy mula sa bulsa at ibinigay ito. Sinabi niyang ito ay gantimpala para hindi siya pumunta sa tabi ng ilog. Kailangan niyang malaman na nagtatago siya. Sa susunod, isang candy ang kapalit. Kailangan ding ipaalam sa kanyang ama na dapat siyang parusahan. Tiniyak ni Xiao Jun na hindi siya pupunta. Si Zhao Goqiang ay nagtakip din sa tabi. Mas epektibo ang takot kaysa sa dalawang sapantaha. Nakatapos ng pagkain hanggang hapon. Si Zhao Goqiang ay nalasing at natulog sa mesa. Tinulungan ni Lin Chang'an na iangat siya sa kama. Nagbigay siya ng ilang payo sa nakatatandang kapatid. Sumakay ng bisikleta at umalis. Sa daan pa uwi, unti-unting nawala ang epekto ng alak. Kumain na ng karne, uminom na ng alak. Tumaas na ang magandang pakiramdam. Nagbigay ng babala. May 3 araw na lang bago ang krisis sa buhay at kamatayan. Mukhang maayos na ang sitwasyon dito sa bahay ng ate. Sa susunod na 3 araw, kailangan nating gumawa ng iba pang bagay. Tulad ng mga isda sa tabi ng ilog. Mula sa bahay ng ate, babalik na. Nakakatulog ng mahimbing si Lin Chang'an. Sa panaginip, ang tanga na usa ay naging buong mesa ng masasarap na ulam. Si ate sa asawa, si Zhao Goqiang, ay hinawakan ang kanyang kamay at gustong magpirma bilang magkaibigan. Yung pamangkin na parang unggoy, si Xiao Jun. Maayos na nakaupo sa gilid ng kama, binabasa ang tang poetry. Pagising kinabukasan, nakataas na ang araw sa labas ng bintana. Si Lin Chang'an ay nagsimula ng isang malakas na pagyuko. Kumikin ang mga buto ko. Lahat ng ito ay lakas, kahit nakahapon uminom ako dyan ng marami. Pero ang dragon ice wine na gawa sa purong butil, hindi nakakabahala. Sanay na siyang tawagin sa isip niya ang sistema. Unang antas ng tiyanong impormasyon system. Na-update na ang impormasyon ngayon. Sa likod ng ilog sa dulo ng nayon, 300 metro sa kanang bahagi ng malaking balete. Lalim nito ay 2 metro at kalahati. Sa pagitan ng mga batong-bato, may isang grupo ng mga baliktangong na maliliit na isda na nagtipon-tipon kamakailan. Ang mga isdang ito ay malambot ang karne, mahilig sa malamig na tubig. Isa sa mga paboritong pagkain na bihira makakita. Gumagamit ng espesyal na kawayan na may baluktot na mga sanga bilang lambat. Kasama ang bulate at chicken blood bilang panghuli. Madaling mahuli. Biglang napangiti si Lin Chang'an. Parang bombilya. Itong isdang may maliliit na kaliskis. Sa hinaharap, ito ay isang protektadong hayop ng estado. Kahit gustong tikman, kailangan pang makulong. Pero ito ay taong 82. Sa ilog ng king, kahit nakakaunti ang mga ito. Pero hindi pa ito nawawala. Malambot ang laman ng isdang ito at kaunti ang tinik. May dala itong amoy ng prutas. Kahit na ipagpalit ito sa itim na pamilihan sa bayan. O ibigay ito sa mga leader bilang pabor. Tiyak na ito ay matibay na pera. Ang pinakamahalaga ay, napakasensitibo nito, mamamatay kapag nalantad. Kailangan itong hulihin at kainin agad. Si Lin Chang'an ay nag-iisip sa kanyang isipan. Saktong-sakto, halos ubos na ang karne sa bahay. Magpalit ng lasa. Sabay na rin, maghanda ng kaunting regalo para kay Kapitan Lee. Kung gusto mong talagang tumayo sa nayon, hindi sapat ang pera lang. Kung gusto mong makahuli ng isda, hindi sapat ang pamingwit, masyadong mabagal iyon. Yung ibinigay na sistema na baligtad na Willow's basket ang tunay na himala. Ngunit ang gawang ito ng frame ng basket. Si Lin Chang'an ay isang walang kwentang tao. Noong nakaraan, bukod sa pagiging magaling sa pagkuha ng mga pugad ng ibon, sa mga seryosong gawain, lahat ng daliri niya ay parang pangpalo. Pero may talento siya.
Mayroon siyang ina na magaling. Si Zhao Gihua ay kilalang kilala sa buong bayan bilang isang bihasang kamay. Sa paggawa ng mga sapatos, pagputol ng mga dekorasyon at paghahabi ng banig. Kahit nakapikit, kaya niyang gawin iyon. Lumabas si Lin Chang'an mula sa bahay. Nakita niyang nakaupo si Zhao Gihua sa ilalim ng puno ng huay sa bakuran, nagbabalat ng sitaw. Lumapit siya at umupo sa tabi, tumulong na magbalat ng kaunti. Sinabi niyang ina, may hinihiling siya sa kanya. Kumuha siya ng sanga at nagsimula itong iguhit sa lupa. Sinabi niyang pwede ba siyang tulungan na gumawa ng isang bagay. Gamitin ang mga sanga ng willow na nasa likod bahay. Tinanong ni Zhao Gihua kung ano ang gagawin. Ito ba ay isang backpack? Sabi ni Lin Chang'an, hindi ito backpack. Ito ay isang fish trap pero iba ito sa karaniwang uri. Habang nagdidisenyo siya, nagpapakita siya. Maliwanag ang kanyang paliwanag. Sabi niya, dapat itong gawin na parang funnel at papaliitin sa loob. Kailangan din ng isang bilog ng mga baliktad na pangil. Sa ganitong paraan, madali para sa isda na makapasok. Kapag naisip mo na, mahaharangan ka ng balbas. Ito ang tinatawag na walang balik. Si Zhao Gihua ay eksperto. Tumingin siya sa larawan sa lupa. Tinaas ang kilay. Sabi niya, ito ay katulad ng lambat para sa langaw. Itinaas ni Lin Chang'an ang hinlalaki at pinuri ang talino ng ina. Sabi niya kailangan niya ng tatlo mas malalaki at mas matibay. Itinulak ni Zhao Gihua ang palanggana ng sitaw. Pinahid ang lupa sa kanyang mga kamay. Sabi niya, anong mahirap dito? Hintayin mo, gagawin ko ito para sa kanya. Pero hindi siya nagtanong kay Sun Air kung anong gagawin niya dito. Muli ba siyang manghuli ng isda? Si Lin Chang'an ay nagtakip at sinabing gusto niyang subukan sa tabi ng ilog. May mga maliliit na isda sa ilog nila. Magandang bagay yan. Kung makakuha tayo ng ilan, idadala natin sa bayan para ibenta. Makakakuha tayo ng maraming pera. Sa oras na to, si Tatay Lindigi ay pabalik na, nakatukod ang mga kamay sa likod. Narinig niya ang usapan. At agad na nagsalita ng malamig na pagtutol. Sabi ni Lindigi, madali lang hulihin ang maliliit na isda na yan. Yung isda ay talagang nandyan. At lahat sila ay nasa malalim na tubig. Sa karaniwan, hindi mo talaga ito makikita. Sabi ng ilang matatandang mangingisda sa nayon. Sa mga nakaraang taon, halos nawawala na ang mga isdang may pinong kaliskis. Sabihin mo sa kanya na huwag na lang mag-aksaya ng oras. Si Lindigi ay may mukha ng kawalang paniniwala. Nabuhay na siya ng higit sa kalahating buhay. Sino pa ang nakakita na madaling mahuli ang isdang may pinong kaliskis? Si Lin Chang'an ay hindi na nakipagtalo. Ngunit nakangiti siyang sinabi na subukan na lang niya. Saka, ang mga sanga ay nandyan lang. Hindi naman ito mag-aaksaya ng oras. Baka makuha pa niya. Ang isda ay maaaring ibenta ng 2 o 3 piso bawat kilo. Nang marinig ito ni Lindigi, biglang kumurap ang mata niya. Ngayon, ang baboy ay 80 sentimos kada kilo lang. Yung isda na ito, mas mahal pa sa ginto. Sabi niya, kung gusto niyang mag-aksaya, sige lang. Basta ngayon, walang masyadong gawain sa bukirin. Walang malaki o importante. Dahil pera ang iniisip. Hindi napipigilan ni Lindigi. Kahit na siya pa ang nagdala ng isang bungkos ng mga willow sa likod bahay. Dahil sa galing ng aking ina. Bago magtanghali, 3 kakaibang disenyo ng mga balon ng willow ang natapos na. Ang pagkakagawa ay masikip at matibay. Lalo na ang pasukan ng balon. Sobrang mahusay ang disenyo nito. Sinubukan ni Lin Chang'an na ipasok ang kamay niya sa loob. Kapag humihila paakyat sa labas, talagang naipit ito ng kaunti. Ang galing talaga ni kuya niyan sa pag-aalaga. Hapon, si Lin Chang'an ay nakaupo lang din. Kinuha niya ang pala at pumunta sa likod na bakuran sa tabi ng dungguan. Tinitiis ang amoy, naghukay siya ng isang garapon ng pulang bulete. Malakas ang amoy nito. Panghuli sa pangingisda, pangkalahatang pang-akit. Pumunta siya sa pugad ng manok. Habang hindi nakatingin ang inahing manok, kumuha siya ng kaunting dugo ng manok at hinalo ito sa uod. Ang amoy nito ay talagang tumatama sa ilong. Ngunit ito ang paborito ng mga isdang may maliliit na kaliskis. Nakahanda na ang lahat. Sa dapit hapon, nasa kanluran na ang araw. Medyo lumamig na ang init. Si Lin Chang'an ay may dalang 3 pamingwit. Dala niya ang garapon na ito na may biological weapon. Parang isang profesional na mangingisda. Naglalakad papunta sa tabing ilog sa baryo. Ang ilog sa baryo ay tinatawag na Kinghe. Hindi masyadong mabagal ang agos. Ngunit malalim at malinaw ang tubig. Si Lin Chang'an ay naglakad sa malaking daan. Pumili ng maliit na daan para sa mga tao. Umikot sa kanurang bahagi ng malaking puno ng banyan. Narito ang isang piraso ng mabatong dalampasigan. Bihirang may tao dito. Dahil maraming bato, madaling masprain ang paa. Ang tubig ay lumiko dito. Bumuo ng isang bay na may tubig. Ang bay na ito ay tila walang hanggan ang lalim. Na may madilim na berdeng liwanag. Nakatayo si Lin Chang'an sa tabi ng dalampasigan, tinitingnan ang tubig. Bagaman hindi niya makita ang mga isda sa kanyang mata. Pero naniniwala siyang hindi magkakamali ang impormasyon ng sistema. Puno ang 3 mga lambat ng isda. Ng mga uod na hinaluan ng dugo ng manok. Muling naglagay ng ilang piraso ng bato bilang timbang sa kulungan. Hinahanap ni Lin Chang'an ang tamang posisyon. Ibinato niya ang unang lambat sa gitna ng baybayin ng babalik na tubig. Biglang bumagsak ang lambat sa tubig, sumabog ang alon. May mga alon na kumakalat. Kasunod ang pangalawa at pangatlong lambat. 3 mga lambat ng isda ay nakaposisyon sa hugis ng titik D. Ganap na isinara ang mahahalagang bahagi ng tubig na ito. Ibinili niya ang mahabang tali na nakakabit sa lambat ng isda. Itinago niya ito sa likod ng malaking bato sa baybayin. At pinatungan ng mga damo. Gumawa siya ng isang marka na alam lang niya. Tawag dito ay paghuli ng malaking isda sa mahabang linya. Dapat itong iwan magdamag ang ganitong klase ng lambat. Para bukas ng umaga ay may sorpresa. Matapos gawin lahat ito, pinausok ni Lin Chang'an ang kanyang kamay. Umupo sa bato. Nagsindi ng sigarilyo at hinayaan ang hangin na humampas sa kanyang mukha. Malinis at nakakapresko. Sa mga sandaling iyon, narinig ang mga tunog ng kasiyahan mula sa malapit na dalampasigan. Lumingon si Lin Chang'an. Agad na nagkunot ang kanyang noo. Nakikita lang ang 4 o 5 batang kalahating sukat. Naglalaro sa palanguyan, nagsuswimming. Mga batang paslit sa baryo.
Ang nangunguna ay ang pinsan ni Zhang na si Zhang Gaodan. Kitang-kita na hindi siya basta-basta. At sa gitna nila, may isang batang masigla at matapang. Siya ang batang na nabanggit sa intelihensya kanina, si Xiaoli. Naramdaman ni Lin Chang ang kabog sa dibdib niya. Ngayon lang dumating si Xiaoli para mag-imbestiga. Agad siyang tumayo. Nakapikit ang mata, maingat na naghahanap sa tao. May maliit na sundalo. Huminga ng maluwag si Lin Chang'an. Mukhang epektibo ang kwento tungkol sa multo kahapon. Yung batang si Xiao Jun ay matatakutin. Talagang may lakas ng loob. Basta't wala si Xiao Jun. Mas madali na ang bagay na ito. Ngunit habang pinapanood niya si Xiaoli na masayang naglalaro sa tubig, may kaunting bigat pa rin sa kanyang puso. Ayon sa impormasyon, magkakaroon ng problema ang batang ito sa susunod na araw. Kahit na iyon ay sa susunod na araw pa. Ngunit habang tinitingnan ang mga batang ito, na naglalaro sa tubig na walang anumang matatanda na nagbabantay, hindi mapigilan ni Lin Chang'an na makialam. Inilaglag ni Lin Chang'an ang sigarilyo. Tumayo at sumigaw sa dalampasigan. Na umakyat ang mga nandoon sa kanya. Nagtaka ang mga batang iyon. Nang makita nilang si Lin Chang'an iyon, lahat ay medyo naguguluhan. Kinuha ni Lin Chang'an ang isang bato, at nagkunwaring ihagis ito. Sumisigaw siya na madilim na ang langit, at sila'y patuloy na nagkakalkal sa tubig. Walang takot na makagat sila ng pagong. Paalisin na sila at umuwi para kumain. Nakilala ni Zhang Gaodan si Lin Chang'an. Nagmumura at nagdura. Sabi niya, si Lin Laosan, may karapatan ba siya? Itong ilog, sa kanila to. Natuwa si Lin Chang'an. Itong batang ito, pareho lang sila ng kapatid niya. Kulang na lang ay sipain siya, pero nag-aaksaya pa ng salita. Diretso siyang naglakad patungo sa dalampasigan ng ilog. Ang itsura niya parang gusto nang makipag-away. Sabi niya si Zhang Gaodan. Nagawa na niyang talunin ang kapatid niya si Zhang Laizi. Gusto rin kaya niyang maranasan ang ganitong pakiramdam. Gusto mo bang ipahubad niya ang kanyang salawal at isabit sa puno? Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Zhang Gaodan. Ang tungkol sa pagkatalo ni Zhang Laizi ay kumalat na sa nayon. Narinig kong talagang malubha ang pagkakapalo, naluusin ang kanyang mga ngipin. Talagang may pangalan na si Lin Laosan na handang makipag-away. Sumigaw si Zhang Gaodan na tumakbo ka. Sinabi na nagwawala na si Lin Laosan. Kasama ang ilang bata, nag-akyat sila sa dalampasigan na parang nag-umapaw. Kumuha ng damit at tumakbo. Walang panahon para punasan ang kanilang puwit. Yung batang tinatawag na Xiaoli ang huling tumakbo. Tumingin pa siya kay Lin Chang'an na may galit na tingin. Sa kanyang mga mata ay may nakatagong pagtutol at katigasan ng ulo. Tumingin si Lin Chang'an sa likod ng mga batang ito, at walang magawa na umiling. Maaari niyang kontrolin ito pero hindi ang susunod. Nasa kanila ang mga binti. Nasa kanilang tiyan ang puso. Lalo na si Xiaoli. Mukhang siya ang pinakamasungit. Kapag hindi siya pinapayagan, lalo pa niyang gustong gawin iyon. Humihikbi si Lin Chang'an. Mukhang hindi na maiiwasan ang sakuna. Muling sinuri ni Lin Chang'an ang lubid ng lambat, nang matiyak na walang kapintasan ang kanyang pagtatago. Saka siya umalis. Sa daan pa uwi. Ganap ng madilim ang paligid. May usok na umaakyat mula sa nayon. Nasa hangin ang amoy ng panggatong at lutong pagkain. Si Lin Chang'an ay naglalakad sa maliit na daan sa bukirin. Nagmumuni-muni siya tungkol sa mga aanihin bukas. Kung ang sistema ay manlilinlang. Sa umaga bukas, ang 3 hawla ng isda ay mapupuno ng puting perang barya. At ang perang ito ay magiging unang hakbang niya sa tunay na pag-aayos ng kanyang pangalan. Hindi umaasa sa swerte. Hindi umaasa sa pagkakataon. Kundi sa yaman na nakuha sa pamamagitan ng kasanayan at trabaho. Ang tunay na makakapagsara sa mga bibig ng mga tao sa nayon. At makakapagpatuwid sa likod ng mga magulang. Sinasabi ni Lin Chang'an sa kanyang isip ang tungkol sa mga isdang silin. Kailangan niyong ipaglaban ang kanyang dangal. Habang umaawit ng maliit na kanta, masiglang pumasok sa bahay. Sumigaw ng inay tapos na ang pagkain. Namamatay na siya sa gutom. Sumagot si Zhao Gihua mula sa kusina, tapos na. Ngayong gabi, nagluto siya ng mga mantikilyang pancake. Sa gabing ito, si Lin Chang'an ay natulog na masarap. Ngunit sa kanyang panaginip, parang nakita niya ang ibabaw ng ilog. Nagkaroon ng malaking alon ng tubig. Iyon ay ang mga isda na nagsusumikap. Gayon din ang kapalaran na umaalon. Hindi pa ganap na maliwanag ang araw. Ang mga aso sa nayon ay mahimbing na natutulog. Si Lin Chang'an ay nakarating na sa tabi ng ilog. Ang dalampasigan sa umaga ay nakabibinging lamig. Ang hamog ay mahigpit na nakabalot sa tao. Pinagpag niya ang mga nagielong kamay. Nahanap ang malaking batong asul na nakadagan sa tuyong damo kagabi. Hinawakan ang makapal na lubid at dahan-dahang hinila pabalik. Sa isang hila, ang lubid ay biglang naging tuwid. Isang mabigat na bigat ang dumaloy pataas sa kanyang braso. Hindi ito ang bigat na nakadagan sa bato, kundi ang lakas ng isang buhay na nilalang na nagwawala sa ilalim. Si Lin Chang'an ay labis na nagalak sa kanyang isip. Nakatayo ang mga paa sa lupa. Nakaangkla sa posisyon ng kabayo at buong lakas na hinahatak pabalik. Sa paglabas ng unang kawayan, biglang sumabog ang tubig. Nakatitig siya ng malaki ang mga mata. Ang malaking kawayan na kasing laki ng lababo ay puno ng mga likod ng isda. Yung mga isdang may manipis na kaliskis ay siksikan na parang lata ng sardinas. Nagmamadaling sumisipol at umiikot ang mga buntot. Nabasa ang kanyang mukha ng tubig. Ang hawla na ito ay hindi bababa sa 15 kilo. Sunod-sunod ang ikalawa at ikatlong hawla, walang naiwang wala, lalo na ang itinapon sa malalim na bahagi ng tubig. Halos nahulog ito sa lalim. Nang hilahin ito pataas, bukod sa puno ng maliliit na isda, mayroon pang isang nakatago at natatakot na pagong, na naipit at hindi makagalaw. Ibinaling ni Lin Chang'an ang isda ng walang pag-aalinlangan sa malaking ceramic jar na dala niya na may atsara. Kaya nitong maglaman ng 50 gin ng tubig. Ngayon, halos kalahati ng jar ay puno ng buhay na isda. Mahaba ang katawan. Nagniningning ang mga kaliskis na parang pilak. Kapag hinawakan mo ng bahagya, hindi higit sa 40 gin ang timbang nito. Ayon sa presyo ng sistema, ang ani ngayong umaga ay katumbas ng 3 buwan ng trabaho ng mga manggagawa. Siniguro ni Lin Chang'an na nakasara ang bibig ng banga gamit ang plastik.
Tinakpan ito ng damo at binuhat ang mabigat na banga. Pinili ang mga daan na hindi matao pa uwi. Pagdating sa bahay, si Lindegi ay abala sa pagwawalis ng bakuran. Nang makita ang anak na pawisan at may dalang malaking banga, nagtaka siya sandali. Tinanong niya, kamusta ang mga sundalo ng hangin? Walang kwentang usapan si Lin Chang'an. Ihulog ang timba sa lupa. Buksan ang plastik na tela. Biglang sumabog ang mga isda sa tubig. Nabasa ang matanda sa tubig. Pinunasan ni Lindegi ang kanyang mukha. Tumingin siya pababa. Nahulog ang walis sa kanyang kamay. Umupo siya. Nananginginig ang kamay habang kumukuha ng isang makinis na isda. Talagang napakamanipis ng kaliskis. Ang dami nito. Sabi niya, nagtrabaho siya sa ganitong trabaho sa buong buhay niya pero hindi pa siya nakakita ng ganito. Bumaba ang boses ni Lin Chang'an, umabot ito sa 40 kilo. At may isang matandang pagumpa. Mamatay ang bagay na ito kapag wala na sa tubig. Kailangan ng ayusin ito. Si Zhao Gihua at ang nakababatang kapatid. Lumabas sa tunog. Naggather sa paligid ng timba ng tubig na parang nanonood ng kayamanan. Si Zhao Gihua ay nag-aalala. Nagtanong kung paano kakainin ang lahat ng ito. Si Lin Chang'an ay tiyak na nagsabi na ibebenta ito. Pupunta siya sa bayan. Nakangiti si Lan Gi at tumango. Sabi niya na ang kooperatiba sa bayan ay binibili lang sa maliit na presyo. Kawawa siya. Sabi ni Lin Chang'an na hindi siya pupunta sa kooperatiba. Pupunta siya sa Pigeon Market. Nang mabanggit ang tatlong salitang iyon, nanginig si Lan Gi sa takot at pumuti ang mukha. Sabi niya na iyon ay kisbe. Kapag nahuli, tiyak na makukulong. Huwag siyang gumawa ng kalokohan. Sabi ni Lin Chang'an. Ngayon, maluwag na ang mga patakaran. Bakit kailangan pang maging mahigpit? May koneksyon siya. Narinig kong gusto ng ilang lider sa bayan na makatikim nito. Hindi siya naglalako. Diretsong hanapin ang mamimili. Walang kaalam-alam ang sinuman. Sa totoo lang, ito ay ipinapakita ng sistema. Mataas ang demand para sa sariwang isda sa itim na pamilihan ng bayan kamakailan. Tumaas ng kaunti ang presyo. At nagbigay pa ang sistema ng nakababaliktad na babala. Naiinggit si Liu Laonian sa kanilang karne. Binantayan siya buong gabi kagabi. Maagang nakita niya na may dalang isda pabalik. Handa na siyang i-report sa malaking opisina. Sa pag-ugali ng kapitalismo. Kung mananatili ang isda sa kamay niya, delikado. Kapag pinapalitan ng pera at inilalagay sa bulsa, saka ito tunay na yaman. Pero nagtagal siya ng 2 oras. Nabasa siya ng lamok. Kahit ang mga balahibo ng pato, pinagmamasdan niya. Nang nakalulungkot na pag-uwi, pumasok si Lin Chang'an sa kanyang maliit na bakuran. Tumawag kay mama at sa maliit na kapatid. Lumabas agad si Zhou Guohua na nag-aalala sa hapunan sa kusina. Nagpatuloy sa pagtanggal ng kamay. Tinanong siya ng nagulat at nagtataka kung anong ginagawa. Inilapag ni Lin Chang'an ang basket sa lupa. Binuksan ang damo. Ipinakita ang mga kayamanan sa loob. Sabi na hindi na uminom ng lugaw ngayong gabi. Kakain ng karne. Tumingin si Zhou Gihua sa matabang bibe at sa puno ng mga itlog. Nakatitig siya ng 3 segundo. Bago siya biglang nagtakip ng bibig. Nagtataka at nagtanong kung saan ito galing. Ang sigaw ni Zhou Gihua. Ang ingay ay halos nagpatumba sa bubong. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron ng magulo. Mabilis siyang lumapit. Ang mga mata niya ay lumaki ng bilog. Matinding nakatitig sa basket ng kawayan. Isang napakatabang itim na gansa. Nakabuhol sa damo na parang suman. Patuloy pa rin sa pag-alon. Nakatupi ng maayos ang isang bunton ng mga itim na itlog ng pato sa loob ng guso. Bawat isa ay malaki. Tinanong ni Zhou Gihua si San. Talaga bang siya ang nagdala nito pabalik? Hinawakan niya ang itlog ng pato. Malamig na malamig. Totoo, biglang tumingin siya sa anak niya. Parang nakakita siya ng multo. Parang unang araw na naman. Na nakilala ang batang ito na palaging walang ginagawa. Ipinatong ni Lin Chang'an ang basket sa tabi ng kalan. At sinabi na swerte siya. Ito ang tinatawag na bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Mukhang nakipag-away ang pato na ito sa ibang pato at nasugatan ang pakpak. Hindi makalipad kaya nahuli niya ito. Si Zhou Gihua ay sobrang saya na hindi na makasara ang bibig niya. Sinasabi mong nakakuha ka lang ng swerte. Ito ay biyaya mula sa langit. Yung basket ng itlog ay sapat na para sa buong pamilya sa kalahating buwan. At itong pato, sobrang taba. Siguro 3-4 na kilo. Lumabas si binibining little sister Lin Xiaoyu nang marinig ang ingay. Tumingin sa mga nasa basket. Nakangiti ang mga mata na parang ilaw. Halos malaglag ang laway, tanong kay kuya. Karne ba ito? Kakain ba sila ng karne? Ang batang babae ay nakasandal sa gilid ng basket. Gustong humawak pero natatakot. Yung itsura niyang sabik, nagpapasakit sa puso ni Lin Chang. Sa panahong ito, ang mga bata sa nayon ay may tubig sa tiyan. Sa pagtatapos ng taon, minsan lang makakita ng karne. Hinaplos ni Lin Chang'an ang ulo ng nakababatang kapatid. Sabi niya, kung kakain tayo ngayong gabi, kakain tayo. Pabilisin mo ang nanay sa pag-init ng tubig at pagpatay sa baybe. Hindi na mabubuhay ang bibe dahil sa pinsala. Kailangan itong lutuan habang sariwa pa. Hindi rin nag-aaksaya ng kahoy si Zhou Gihua. Mabilis siyang nagsimula sa pag-init ng tubig. Dumidilim na ang langit. Ang amoy ng matapang na karne ay umaalingaw mula sa maliit na bahay ni Lin. Sobrang lakas ng amoy. Dumudula sa mga butas ng pinto at bintana palabas. Pinapailing ang aso ni Tio sa kabila na nagangalit sa inggit. Kung pera lang sana ang puhunan, mas masarap pa. Tanong ni Lin Chang'an sa kanyang ama. Kaya bang sayangin ang mahigit 100 yuan na ito sa walang kwentang bagay? Mahigit 100 yuan. Ang numerong ito ay direktang tumama sa psikolohikal na depensa ni Lindegi. Kumagat siya sa kanyang mga ngipin. Matigas siyang tumapak at pinapunta siya. Kung may mag-imbestiga, itapon ang isda at tumakas. Mahalaga ang kaligtasan. Mabilis na inihanda ni Lin Chang'an ang isda sa 2 sako ng balat ng ahas. Itinali ito sa likod ng bisikleta. Sabihin mo sa nanay niya na ang matandang pagong ay itatabi para sa gabi para sa sabaw. Ayaw na niyang kumain ng almusal. Paglabas niya sa nayon, si Lin Chang'an ay dumaan sa isang mas mahabang daan. Para iwasan ang tingin ni Liu Laoyan. Nagmamartsa ng mabilis ang tao. Pagdating sa bayan,
Nakatago ang Pigyon Market sa isang maliit na eskinita. Pagliwanag ng umaga, nagsiuwian na. Dumating si Lin Chang'an. May ilang tao sa eskinita. Ipinush niya ang kariton at umikot. Napakakaunti ng mga nagbebenta ng isda. Kahit 2 patay na Crucian carp ay nagkakahalaga ng 1 yuan. Nakapagpahinga siya sa isang sulok. Binuksan ang bibig ng bag. Naghintay ng 2 minuto. Isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng Zongshan suit at may salamin ang dumaan. Isinulyap ang kanyang mga mata sa loob ng bag. Nagtanong siya kung ito ay fine scale. Sinabi ni Lin Chang'an na bagong huli ito. Naghihingalo pa. Hinawakan ng lalaki ang makinis na katawan ng isda. Nagniningning ang kanyang mga mata. Nagtanong siya kung magkano. Sabi ni Lin Chang'an, 2/4-5. Hindi na makipagnego, 1/4-4. Matandang lalaki na kumakagat sa ngipin. Mas mahal pa ito ng 3 beses kaysa baboy. Sabi ni Lin Chang'an, ang bagay na ito ay di madaling mahanap. Pabayaan na lang siyang tingnan sa kooperatiba kung meron. Ibalik niya para ipang-aliw sa mga bisita. Yung pride na yon, mas mahal pa kaysa baboy. Sakto ang sinabi mo sa puso ko. Naiinis na ang mid-edad na tao sa paghahanda ng masasarap na pagkain para sa mga leader. Agad niyang sinabi na gusto niya ang buong sako. Pumunta siya sa harap na bakuran para magtimbang. Maraming tao, maraming mata. Maayos ang transaksyon. Yung mid-edad na tao ay isang profesional. May timbangan sa bahay. Kahit balat at tubig. 22 gin, binilang na 20 gin. 50 pesos ang nakuha. Hinimas ni Lin Chang'an ang 5 bagong malaking pera sa bulsa niya. Ang saya sa puso niya. Pagkatapos, umiikot pa siya. Hinati niya ang natitirang 20 gin at ibinenta ng paunti-unti sa ilang mga restaurant. Kumita siya ng kabuang 78 pesos. Dagdag pa sa dati. May hawak siyang isa-isa zero na malaking pera. Si Lin Chang'an ay humanap ng isang ligtas na lugar. Itinatago niya ang pera ng maingat. Sa Peking Gate, pumasok siya sa kooperatiba. Sa Peking Gate, bumili siya ng 2 bote ng magandang alak. Tinanong niya ang tungkol sa sigarilyo sa Peking Gate. Humingi rin siya ng resibo sa Peking Gate. Sa daan pabalik sa baryo. Habang dumadaan sa isang taniman ng mais. Biglang kumikislap ang radar ng sistema bilang babala. Ipinapakita na sa ilalim ng malaking banyan sa pasukan ng baryo. Si Liu Laonian ay humihila ka isang dapao, ang tagapangasiwa ng kalidad. Upang ituro na siya ay nagmamanipula. Naghahanda na para sa pagsisiyasat. Biglang pinindot ni Lin Chang'an ang preno. Nag-iwan ng mahabang marka ang gulong. Tumingin siya sa anino sa malayo. May malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Talagang parang pangkaskas ng aso si Liu Laonian. Naubos na ang isda. Naitago na ang pera. Ngayon, ang nasa sasakyan ay mga alak at sigarilyo na binili ng tama. Kung gusto niyang mag-imbestiga, hayaan siyang mag-imbestiga ng husto. Muling sumakay si Lin Chang'an sa sasakyan. Taas noo at matatag. Malakas na nagmartsa patungo sa pintuan ng nayon. Sa ilalim ng malaking puno ng banyan sa pintuan ng nayon. Ang atmosfera ay kasing higpit ng nakabukas na buso. Si Laonian Liu ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata, na parang mga butil ng munggo, ay nakatitig kay Lin Chang'an na nagbibisikleta. Parang isang matandang aso na nahuli ang daga. Nakatayo si Zhang Dapao, ang direktor ng warranty sa tabi. Nakakagat sa labi, nakangiti ng seryoso. Mula sa malayo, tumatalon si Laonian ni Liu at sigaw na huminto siya. Sabi niya, Direktor Zhang. Siya ang nagdala ng 2 malaking sako ng isda papuntang bayan maagang maaga. Ngayon ay pawang kamay na lang ang dala niya pabalik. Siguradong si Kiriko ang nasa likod nito. Matagal na niyang binabantayan siya. Nagtigil si Lin Chang'an sa ilalim ng kanyang mga paa. Diretso siyang sumakay papunta sa harap ng dalawa. Bumigla siyang huminto. Ang alikabok na inikot ng gulong ay tumama sa mukha ni Liu Laonian. Inabot ni Liu Laonian ang manibela. Para ipababa siya at sumailalim sa inspeksyon. Ilagay ang maruming pera mula sa bulsa. Nakatayo si Lin Chang'an sa isang paa. Isang galaw ng kamay. Itinaboy si Liu Laonian. Tinanong siya kung anong kabaliwan ang ginagawa sa gitna ng araw habang nahuhuli ng magnanakaw. Luminga siya kay Zhang Dapao. Na may mukhang walang takot. Tinanong siya kung anong palabas ito. Pumasok siya sa bayan para bumili ng ilang bagay para sa pamilya. Kailangan pa niyang aprubahan ni Uncle Liu. Sinabi ni Zhang Dapao na may nagulat na siya ay nagbebenta ng mga suplay. Pinapabuksan siya para tingnan ang mga bag sa sasakyan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lin Chang'an. Binuksan ang bag na gawa sa balat ng ahas sa likuran. Si Liu Laonian ay umusli ang lieg para sumilip. Akala niya ay maruming pera. Ngunit nang buksan ang bag, lumabas ang 2 maliwanag na pulang malaking Tianmen. May 2 bote ng di kalidad na alak pa. Nabigla si Liu Laonian. Saan na ang isda niya? Sabi ni Lin Chang'an na ipadala na kanina. Kinuha ang crumpled na resibo at iniabot kay Zhang Dapao. Sabi niya, malinaw ang isip ni Director Zhang. Kahapon, kumita ng kaunti ang pamilya niya. Naisip ng tatay niya na labis ang pag-aalala ng mga barangay officials. Pabibili niya ng sigarilyo at alak sa bayan. Balik niya, ihahatid niya sa sekretaryo at ipapakita ang pasasalamat. Walang nasasayang na salita. Kasabay nito, nagpasalamat din siya ng sobra. Tumingin si Zhang Dapao sa resibo. Sa lehitimong paraan. Tingnan mo ang mga sigarilyo at alak. Magandang kalidad ang Tianmen. Biglang namula ang mukha. Tinanong kung bibili sila. Sabi ni Lin Chang'an na hindi. Kung nagkataon, agad na binuksan ang isang sigarilyo. Kinuha ang 2 pakete. Walang pasubali na ipinasok sa bulsa ni Zhang Dapao. Sabi, mauna kang uminom, Direktor. Ang natitira ay ipapadala ng kanyang ama. Itong set na ito ay sabay na pinapabagsak at pinapalo. Diretso na hindi na makakabangon si Zhang Dapao. Ang bibig ng tao ay maikli. Ano bang klaseng pangangalakal ito? Ito ay isang mabuting kabataan na may malasakit. Lumiko si Zhang Dapao. Nakatitig siya kay Liu Laonian. Tanungin mo siya kung ano ang nangyari. Ito ang sinasabi niyang biz. May resibo siya. Tanungin mo siya kung malabo na ang mata niya. Si Liu Laonian ay namumula ang mukha at nagagalit. Sabi niya, hindi posible. Kitang-kita niyang umalis siya kaninang umaga na may dalang bagay. Si Zhang Dapao ay nairita.
Huwag kang magpakaabala, huwag mo siyang titigan sa likod. Si Lin Laosan ay may mga kakayahan na ngayon. Ano namang masama sa pag-unlad ng buhay at pagkain ng isda? Siyempre siya ang naiinggit. Pwede siyang umalis at mag-ingay. Si Liu Laonian ay parang talong tinamaan ng hamog. Totally nang hina. Tumingin sa mukha ni Lin Chang'an na tila nakangiti ngunit hindi. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi lang siya nabigo sa pagnanakaw kundi nagdusa pa ng pagkatalo. Kailangan na lang niyang umalis na may panghihinayang. Bumati si Lin Chang'an kay isang dapaw at sinabing umuwi na siya. Nakalampas na siya sa pagsubok na ito. Pagdating sa bahay, ibinigay ni Lin Chang'an ang kalahating pera sa kanyang ina. Tumingin si Lin Degi sa alak at sigarilyo at nagtanong kung talagang ipapadala kay Chen Yuchan. Sabi ni Lin Chang'an, ipapadala. Kailangang ipadala. Mahigit 100 ay maliit na bahagi. Sa hinaharap, gagawa ng malalaking bagay sa nayon. Hindi pwedeng umasa kay Dakyam bilang sekretaryo. Ang mga sigarilyo at alak ay parang kasunduan. Sa hinaharap kung gustong magiganti ni Liu Laonian, si Chen Yuchan ang unang aaksyon sa kanya. Si Lin Degi ay talagang matalino ang anak. Talagang may talino. Kinabukasan, magising sa umaga. Si Lin Chang'an ay ginising ng isang bangungot. Basang-basa ang likod sa pawis. Agad niyang binuksan ang sistema. Unang antas ng Chan IS Intelligence System. Na-refresh na ang unang babala ngayong araw, pulang alerto. Ngayong tanghali, 1,142. Bagamat hindi nakalabas si Xiao Jun dahil sa babala. Ngunit ang kanyang kasama na si Xiao Li, na anak ng leader ng transportasyon, ay malulunod sa paglangway sa bahagi ng ilog ng Liuhe dahil sa cramp sa binti. Kung walang tumulong, tiyak na mamamatay. Nang makita ang mga pulang salitang iyon, ang mga mata ni Lin Chang'an ay lumaki. Tama nga, ang tigre ay si Xiao Li. 1,142 ngayon ay 6:30 ng umaga. 8:05 pang oras. Kahit na sinasabi ng impormasyon na si Xiao Jun ay nagseto. Pero kung sakaling makalimutan ng bata, higit sa lahat, ang mga salitang iyon sa loob ng panaklong. Anak ng pinuno ng transportasyon. Ito ay isang mahalagang impormasyon. Kung mailigtas ang batang ito, parang nakipag-ugnayan na sa transportasyon ng county. Sa panahong ito na ang transportasyon ay nakasalalay sa paglalakad, at ang paghahatid ay nakasalalay sa sigaw. Pagkatapos makipag-ugnayan sa transportasyon, napakadali nang magdala ng mga produkto sa lungsod. Bumangon si Lin Chang'an mula sa kanyang higaan. May sigla ang kanyang galaw. Naguguluhan ang nakababatang kapatid na nagtanong sa kuya. Bakit kagising ng ganito kaaga? Sabi ni Lin Chang'an may urgent na bagay. Kailangan mong pumunta sa bahay ng ate mo. Maghilamos ka na rin. Kumuha ng kalahating malamig na pandesal at isubo. Hinila ang sirang bisikleta at lumabas na. Habang mabilis na nagpedal si Lin Chang'an. Nakarating sa Liudu. Tiniyak na si Xiao Jun ay mahimbing na natutulog sa kama. Huminga ng maluwag, ngunit hindi siya naglakas loob na umalis. Nagduel siya sa bahay ng nakatatandang kapatid buong umaga. Tumulong sa pagpuputol ng kahoy at pagkuha ng tubig. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig sa orasan sa dingding. 10:00, 00, 10:30, 11:00. Bawat minuto, bawat segundo ay isang pagdurusa. Ang ate ay parang may kakaiba. Tinanong siya kung anong nangyari. Parang may pako sa puwitan. Sabi ni Lin Chang'an, may problema. Nababalisa kaya lumabas para maglakad-lakad. Eksaktong 11:00, lumabas si Lin Chang'an ng bakuran. Diretso sa tabi ng ilog. Kirk ang araw. May tao sa daan. At may tao sa tabi ng ilog. Narinig ang ingay. Nagtago sa likod ng willow, tumingin. 5 batang walang damit ang nag-aalis ng kanilang mga damit. Ang nangunguna ay si Xiao Li. At si Xiao Jun ay nandyan din. Ngunit siya ay nakadapa sa bato sa tabi ng dalampasigan. May hawak na sanga, na may inggit na tingin kay Yongli. Hindi makapagpa siya. Tinawag ni Xiao Li si Xiao Jun na bumaba. Napakabango dito. Umiling si Xiao Jun at nagsabing ayaw. Sabi niya may mga multo sa tubig. Nagpahayag si Xiao Li ng pagdududa at nagsabing duwag siya. Saan may tubig na multo? Isang bigla ang pagsisid sa tubig. Si Lin Chang'an ay tahimik na tumango sa likod ng puno. Ang pamangkin ay nagdurusa sa sakit. Kung susunod ka, makakaligtas ka. Tingnan ang relo, 11, 40. May 2 minuto pa bago dumating ang kamatayan. Basang-basa ng pawis ang palad ni Lin Chang'an. Agad siyang tumakbo palabas. Lumabas na ngayon. Nagtakbuhan ang mga batang pasaway. Kung palaging nalulugi, tiyak na hindi matututo. Kailangan nilang bumalik sa susunod. At kung paalisin mo sila bago mangyari ang trahedya, babawasan ang utang na loob na ito. Upang mapalawak ang utang na loob na ito. At upang matutunan ng mga batang pasaway ang leksyon ng mabuti, kailangan itong maipit sa puntong iyon. Si 1,141 Xiao Li ay sumisid pataas at pababa sa tubig. Nagmamalaki na gumagawa ng mukha sa dalampasigan. Bigla siyang tumigil ng matigas. Ang kanyang mga galaw ay naging labis na hindi magkakasundo. Parang may hindi nakikitang malaking kamay na humihila sa kanyang binti. Nag-cramp si Xiao Li at nagbukas ng bibig upang sumigaw. Ngunit bigla siyang nalunok ng tubig. Nagsusumikap siyang kumawala pero lalong lumubog. Nagtatawanan pa ang mga batang nasa paligid. Akala nila nagbubuga lang siya ng hangin. Tanging si Jun sa baybayin lang ang napansin na may mali. Tumingin kay Xiao Li at tinanong kung anong nangyayari. Huling beses na lumutang si Xiao Li sa ibabaw ng tubig. Maputla ang mukha. Nawawalang pag-asa ang mata. Pagkatapos ay tuluyang sumisid sa mahamog na tubig ng ilog. Dumating na ang kamatayan. Si Xiao Jun ay sumisigaw ng matindi, humihingi ng tulong. Nalulunod na siya. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Lin Chang'an mula sa likod ng punong willow. Tulad ng isang leopardo, tumakbo siya patungo sa tabi ng ilog. At tumalon sa tubig. Bigla siyang bumukas ng mata. Ang maputing anyo sa maitim na tubig ay bumabagsak ng diretso sa kailaliman. Si Lin Chang'an ay humihinga ng malalim at gumagamit ng lahat ng kanyang mga kamay at paa. Na buong lakas na sumisid pababa. Ang presyon ng tubig ay nagdudulot ng ugong sa kanyang eardrum.
Siyang nagmamadaling naghahanap sa gitna ng mga lumulutang na damo at putik. Biglang humipo ang daliri sa isang dulo ng damit. Nahawakan siya. Natuwa siya sa loob. Bigla siyang humila ng malakas. Mabigat. Ang bata ay tuluyan ng nawalan ng malay. Parang isang supot na puno ng tubig. Mahigpit na hinawakan ni Lin Chang'an ang liig ni Xiaoli. Ipaling ang mukha niya pataas. Kabilang kamay at mga paa niya ay nagsusumikap na magpalutang. Para makalutang sa ibabaw ng tubig. Mukhang banayad ang ilog na ito. Pero malakas ang mga undercurrent sa ilalim. Parang may mga kamay na parang multo na humihila sa tao papalalim. Si Lin Chang'an ay nanlupaypay sa sakit. At naglabas ng matinding lakas. Parang jackhammer ang kanyang mga paa, malakas na binubungkal ang putik sa ilalim ng ilog. Sa wakas, lumitaw na sa ibabaw ng tubig ang dalawang ulo. Sabik siyang humigop ng hangin. Parang nasusunog ang kanyang mga baga sa sakit. Hindi na niya inintindi ang paghinga ng maayos. Hinila niya si Xiaoli na parang patay na baboy, pilit na lumanggoy papunta sa pampang. Si Xiaojun sa pampang ay umiiyak na sumigaw, nakalabas na sila. Yung ilang batang natakot at natulala. Nang oras na yon, naisip niya ulit. Sabay-sabay silang dumating para tumulong. Hinila at hinatak. Sa wakas nayahon nila ang dalawang tao sa mabatong baybayin ng ilog. Biglang naupo si Lin Chang'an. Humihingal ng malalim sa lupa. Pakiramdam niya parang sasabog ang dibdib niya. Pero hindi siya pwedeng huminto. Umakyat sa tabi ni Xiaoli. Hinawakan ang mukha ng batang ito. Tinawag siyang magising. Ngunit tumugon siya, nakapikit ang mga mata ng bata. Malaki ang tiyan. Maliwanag na puno ito ng tubig. Ang pinakamasama ay, hinawakan ni Lin Chang'an ang tiyan. Nawala na ang hininga. Kahit ang tibok ng puso ay hindi na maramdaman. Si Zhang Gaodan sa tabi ay natakot at biglang naupo sa lupa. Umiyak siya ng malakas. Sumisigaw ng may pumatay. May nalunod. Ang sigaw na ito ay nagpasabog sa mga bata sa paligid na naguguluhan na. Totally natatakot. Isang sigaw ng pag-iyak. Sumigaw si Lin Chang'an para patahimikin sila. Mabilis na nag-iisip. Sa mga oras na ito, sa hindi kalayuan sa maisan, lumabas ang ilang matatanda na narinig ang ingay. Ang nangunguna ay isang matandang lalaki na may hawak na pala. Siya ang tagapangasiwa ng seguridad ng ngayon, si Lao Liu to. Dumating si Lao Liu at nang makita niya, tinatanong, ito ba hindi anak ni Lao Zhao? Namatay na ito sa paglubog. Sabi ni Lin Chang'an, may pag-asa pang mabuhay. Walang oras para magpaliwanag. Mabilis na inilatag si Xiaoli. Binuksan ang butons ng kanyang kwelyo. At nilinis ang putik at damo sa kanyang bibig. Nabahala si Lao Liu. Iniwan ang pala at tumakbo papunta rito. Sabi niya, ano bang alam ng batang ito? Naiinis na ang tao. Nandyan pa sa walang kwentang ginagawa. Pumunta na at tumulong. Baliktarin mo ito. Buhatin at ilabas ang tubig. Marahil maaari pang makipag-usap. Ito ang pinakakaraniwang paraan sa kanayunan. Tawag dito ay baka sa likod ng tubig. Ibig sabihin ay ibinabaliktad ang taong nalunod sa likod ng baka. O sa likod ng tao. At tumatakbo ng pabalik-balik. Gamit ang pag-alog upang mailabas ang tubig sa tiyan. Ngunit ang paraang ito ay hindi epektibo sa ganitong sitwasyon ng biglaang paghinto ng puso. Yan ang nakakaipit sa hininga. Hindi lang makontrol ang tubig sa baga kapag nakabitin, kundi mas lalo pang mapipilitan ang dibdib, na magdudulot ng tuluyang paghinto ng tibok ng puso na mahina na. Maaari ring magdulot ng pag-akyat ng laman sa tiyan, na makabara sa hangin. Pinagbubuwag ni Lin Chang'an si Lao Liu. Sabi niya, hindi pwede, wag mo nang ibaliktad. Tumigil ang puso. Kailangan ng sihilsi. Kung baliktarin mo, talagang mamamatay siya. Galit na galit si Lolo Liu, tumalon ang galit niya. Sabi niya, wala siyang alam. Sila ang nakatatanda. Mas marami pa siyang alat kaysa kanin. Hayaan mo siyang makinig sa kanya. Mabilis na itago at tumakbo. Yung ilang mga taga-nayon na nakapaligid ay nagsimula ring manggigil. Huwag nang magpakitang gila si Lin Laosan. Sundin mo na lang ang sinasabi ni Uncle Liu. Kung hindi, talagang mapapahamak tayo. May mga tao na nga na umaakyat na para agawin ang bata. Parang isang mabangis na lobo na nagbabantay sa pagkain. Biglang tumayo si Lin Chang'an. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpatigil sa lahat. Sumigaw siya, sino ang may lakas na gumalaw sa kanya? Sino ang kanyang pinatay? Matapos siyang sumigaw, wala nang naglakas loob na lumapit. Muling lumuhod si Lin Chang'an sa tabi ni Xiaoli. Nakakross ang mga kamay. Nakapres sa gitnang bahagi ng linya ng mga utong ng bata. Nakatayo ng tuwid ang mga braso. Gamitin ang lakas ng itaas na katawan. Simulan ang pagdiin ng may ritmo. Habang siya ay nagdiin, nagmumuni-muni siya sa isip. Kailangan gamitin ang buong lakas sa bawat pagdiin. Ihulog ang dibdib ng ilang sentimetro. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin na naguguluhan. Nagsusulitan. May nagtanong kung para saan ito. Hindi ba't parang pinipisil lang ang dibdib ng patay? May nagsabi pa na makakatulong daw ito. Baka naman mabali ang mga tadyang. Ang mga chismis ay parang langaw na maingay. Hindi pinansin ni Lin Chang'an. Pinisil ng 30 beses. Huminto si Lin Chang'an. Hinawakan ang ilong ni Xiaoli. Itinaas ang kanyang baba. Huminga ng malalim. At bumaba ng nakaluhod. Nilingon ang bibig sa bibig. Artipisyal na paghinga. Itong eksena. Sa panahon na ito ng konserbatismo, para itong isang napakalaking gulat. Biglang umingay ang tao sa paligid. Ilang matatandang babae ang nagtakip ng kanilang mga mata. Ngunit di nakatiis na sumilip sa pagitan ng daliri. Si Ginoong Liu ay galit na galit, nanginginig ang kanyang balbas. Sabi niya, anong klaseng asal ito? Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang dalawang lalaki ay naghalikan na. Sabi nila, ito ay isang kalaswaan. Ito ay labag sa moralidad. May nagsasabi pa na si Lin Laosan ay nababaliw na. Nababaliw sa pag-iisip ng babae. Nagsasalita ng masama tungkol sa isang patay na bata. Sinasabi na ang bata ng pamilyang Zhao ay namatay at kailangan pang magdusa ng ganitong kahihiyan. Ang mga salitang ito ay lalong lumalala. Walang panahon si Lin Chang'an para dito. Humihit siya ng 2 beses sa bibig ni Xiaoli. Tumingin sa bahagyang pag-angat ng dibdib ng bata. Agad siyang nagsimula ng pangalawang round ng pagpisil. Dumadaloy ang pawis mula sa kanyang ilong. Sama-sama sa tubig ng ilog na nagpapalabo sa kanyang paningin.
Sa kanyang isipan, siya ay sumisigaw ng mabangis. Gisingin mo na siya. Hindi lamang ito isang buhay. Ito ang susi sa pagbabago ni Lin Chang'an. Kung kaya niyang tumayo ng matatag sa baryo na ito. Bilang isang tao. 2 ulit. 3 ulit, 1 segundo bawat isa. Si Xiaoli ay nananatiling nakatayo. Ang itsura ay nananatiling maputla at namumula. Ang braso ni Lin Chang'an ay halos hindi na niya maanga. Yung pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay parang alon na sumasakop sa kanya. Hindi na makatiis si Lolo Liu. Muling umaakyat para makialam. Sinasabing huwag nang guluhin. Lahat ay nagpakipot na. Hayaan niyang magbigay-pugay ang tao sa yumao. Sigaw ni Lin Chang'an, umalis ka na. Patuloy pa rin siyang nakikipaglaban. Pero medyo namumutla na ang boses. Sa oras na ito, biglang may isang anino na sumingit mula sa crowd. Na may malinaw na boses ngunit puno ng galit. Na umabot sa lahat ng ingay. At pinatahimik silang lahat. Si Xiaoxiao ay humahagigik na pumasok. Dati siyang dumadaan lang. Ngunit nang marinig ang ingay dito ay lumapit siya. Nakita si Lin Chang'an na basang-basa at pilit na pinipiga ang kanyang sarili. Tumingin sa paligid sa mga tao na nag-uusap at nagtuturo. Pati na rin ang mga taga-baryo na nagbibirong nagmamasid. Ang kanyang pagkabigla ay agad naging galit. Si Xiaoxiao ay nagbukas ng kanyang mga braso. At humarang sa likod ni Lin Chang'an. Parang isang inang manok na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw. Ang kanyang mga mata na karaniwang malambing. Ngayon, nakatitig ng malaki. Nangangatwiran siya habang nagtatanong kung alam nila. Ang first aid ay siyensya. Sabi niya, nabasa niya ito sa libro. Ito ay tinatawag na cardiopulmonary resuscitation. Para ito sa pagligtas sa nalulunod at tumigil ang puso. Sabi niya, sino man ang magpipigil pa, ay siya mismong mamamatay tao. Nabigla ang mga taga-bukirin sa anak ng sekretaryo na karaniwang tahimik. Nagtaka si Ginoong Liu. Tinanong, ito ba ang siyensya? Ang siyensya ay halikan. Bagaman namumula ang mukha ni Xiaoxiao. Matatag ang kanyang tono. Sinabi niyang iyon ay tinatawag na artificial respiration. Ito ay para sa paghinga ng baga. Sinasabi na si Lin Chang'an ay nagliligtas ng buhay. Kung hindi sila tutulong, ayos lang. Kailangan pa bang magdagdag ng pasakit? Mayroong si Xiaoxiao na sumusuporta. Dagdagan pa ng malaking sombrero ng agham. Sa wakas, tahimik na ang mga taga-baryo. Kahit na puno pa rin ang pagdududa ang kanilang mga mata. Narinig ni Lin Chang'an ang boses sa likuran niya. Isang init. Yung halos maubos na niyang lakas. Parang muling sumulpot. Sumigaw siya ng malakas. Sabi niya, ito na ang huli. Pinindot niya ng malakas. Sa sandaling iyon, si Kiheiho na tahimik si Xiaoli. Biglang kumurap ang katawan niya ng malakas. Kasunod nito, isang malapot na tubig na may kasamang dumi sa tiyan. Biglang sumabog mula sa kanyang bibig. Habang si Lin Chang'an ay naghahanda sanang gawin ang artificial respiration. Ngunit ang amoy nitong maasim at mabaho. Sa nararamdaman ni Lin Chang'an, ay ito ang pinakamabangong amoy sa buong mundo. Si Lei ay biglang umubo ng malakas. Ang kanyang dibdib ay parang humihigop ng hangin. Ang kanyang mukha na may kulay asul-pula ay unti-unting nagkaroon ng kaunting kulay. May isang tao sa karamihan ang sumigaw. Sabi ay nabuhay, talagang nabuhay. Sa kawali, ang mga piraso ng pato ay nag-ikot. May patong na dilaw na mantika. Si Zhou Gihua ay naglagay lamang ng sibuyas, luya at malalaking butil ng asin. Ang kinakain sa gubat ay ang sariwang lasa. Ang pintuan ay umingay ng isang beses. Si Lindigi ay pumasok sa bakuran na may dalang pala. Pagod na pagod sa buong araw. Masakit ang likod at baywang. Dagdag pa, naiinis siya sa anak niya kaninang tanghali. Mukha niyang nakasimangot, ngunit pagpasok niya sa bakuran, humigop siya ng ilong. Naisip kung anong amoy ito. Bakit ang sarap nito? Awang-awa siyang tumingin sa kusina. Saktong nakasalubong. Si Zhao Gihua, na may dalang malaking palanggana ng mainit na nilagang pato. Ang boses niya ay maliwanag at puno ng kasiyahan. Tumawag siya, bumalik na. Maghugas ng kamay, kumain na. Ngayon kakain tayo ng karne. Tinitingnan ang mangkok na iyon ng karne. Biglang nagkakamutong ang kilay niya. Tinanong kung saan nanggaling ang karne. Ang unang reaksyon ay hindi masaya, kundi nagulat at natakot. Halos maubos na ang bigas sa bahay namin. Saan pa kami kukuha ng pera pang karne? Hindi kaya't nangulit itong batang to at nanghuli ng manok at hayop. Nang makita ni Zhao Gihua ang mukha ng asawa niya, alam na niyang may mali na namang iniisip. Ipinaliwanag niya ng buong detalye ang nangyari kaninang hapon. Sabi niya na si San ay galing sa reedbed at nakakuha ng mga bagay. At may higit sa 20 itlog ng pato. Talagang sumikat ang batang ito ngayon. Pagkatapos marinig ni Lindigway, nang hihinala siya, habang nakatingin kay Chang'an. Naupo si Chang'an sa lupa, naghugas ng kamay para sa lola. Nang makita ang tatay na tumingin, nagtatago siya. Ngumingiti siya. Sabi niya, maghugas ka ng kamay at kumain. Kapag malamig, nagiging malansa. Umunggol si Lindigi. Pwede ring makipag-usap o magmura. Lumiko siya para maghugas ng mukha. Sa hapagkainan, nakaupo ang 5 tao sa gitna ng mesa. Yung palayok na nilagang pato ay nagbubuga ng usok. At may isang platito ng ginisang itim na itlog ng gansa. Kasama ang 2 kahon ng steamed buns. Para kang simple, parang Pasko lang. Lola ay nakaupo sa tabi ng kamalig, tuwang-tuwa at napapaluha. Ang araw na ito ay ang ganda. Masaya na ang asawa ko. Si Lin Xiaoyu ay sabik na sabik, hindi mapakali. Hinawakan ang gamit sa pagkain, nakatitig sa karne. Patuloy na nilulunok ang laway. Si Lin Digway ay nagsalita, utos na kumain pa ng mas mabilis. Kahit na nakasimangot, halatang umikot ang kanyang Adam's apple. Kinuha ni Lin Chang'an ang mga pangkutsara. Para sa kanyang sarili. Unang inilagay sa mangkok. Mabilis at tiyak na kinuha ang isang malaking hita ng pato. Diretsong inilagay sa mangkok ng lola. Malambot ang karne ng hita. Masama ang ngipin ng lola. Kumain siya nito at agad na kinuha ang isa pang paa ng pato. Ibinuhos ito sa mangkok ng nakababatang kapatid. Kailangan ng nakababatang kapatid ng sustansya. Kumain ng maraming karne para tumangkad. Si Lin Xiaoyu ay halos tumalon sa saya. Kinuha ang paa ng pato at kumagat ng malaki.
Puno ng mantika ang kanyang bibig. Pagkatapos ay pumili si Lin Chang'an ng ilang piraso ng dibdib ng manok sa mangkok, at may balat na taba, at inilagay ito sa mangkok ni Zhao Gihua. Mahirap ang mga gawain sa bahay, kailangan niyang magpahinga. Biglang namula ang mga mata ni Zhao Gihua. Sabi ng bata, siya na lang ang kakain. Bakit siya pa ang bibigyan? Sa huli, kinuha ni Lin Chang'an ang huling ilang piraso ng masarap na karne. Kambing na pato. Isinubo ang liig nito lahat sa mangkok ni Lin Gi. Ang tatay ang haligi ng pamilya. Pagod sa pagtatrabaho sa bukid, kumain ka ng marami. Pagkatapos nitong gawin, si Lin Chang'an lang ang kumuha ng isang kutsara ng sabaw para sa sarili niya. Binabad ang kalahating bon. Kasabay ng pritong itlog ng pato, kumain na siya. Lahat ng tao ay naguguluhan. Biglang naging tahimik sa loob. Tanging ang tunog ng maliit na kapatid na kumakain ng paa ng pato ang naririnig. Hawak ni Lindegi ang mangkok. Tinitingnan ang lumalabas na karne. Medyo nanginginig ang kamay. Ito pa rin ba ang anak na walang natitira sa kinakain? Walang magawa sa kahit anong bagay. Noong kumakain tayo dati, palagi nating kinukuha sa sariling mangkok. Ngayon, ano nang nangyari? Tumingin si Lin Chang'an sa tatay niya at nakita ang mukha nitong parang nakakita ng multo. Di maiwasang matawa at tanungin siya. Anong tinitingnan mo? Kumakain ka ba? Natatakot ka bang mailaso? Parang natatakpan ang lalamunan ni Lindegi, hindi makapagsalita kahit isang mura. Walang masabi, parang naipit sa lalamunan. Humarap at matinding kagat. Ang sarap ng pato. Pero nang pumasok sa bibig, pakiramdam ko ay may halong asim at init. Nang hihina si Lola, hindi man lang nagsabi na si San ay lumaki na. Naging responsable na, ikinalulugod niya. Si Lin Chang'an ay malakas na kinakain ang bon. Pakiramdam niya ay sobrang kalmado. Sa nakaraang buhay, pinagsikapan ng mga magulang na maginhawahan. Sa buhay na ito, kailangang punan ang mga pagkukulang. Sa hapunang ito, iba-iba ang iniisip ng bawat isa. Ngunit ang init na ito ay unang beses sa maraming taon. Lahat ng pagdududa, pang-uyam at paninirang puri. Sa sandaling ito ay biglang huminto. Si Ginoong Liu ay napabuka ang kanyang bibig. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa nang hindi niya namamalayan. Sabi ng Diyos, talagang Diyos. Kanina, sinasabi ng mga babaeng iyon na si Lin Chang'an ay nang-aabala. Ngayon, isa-isa silang nakatulala. Tinitingnan si Lin Chang'an, na parang tinitingnan ang isang Diyos na bumaba sa lupa. Sabi, talagang nakakapagligtas ang halik. Umupo si Lin Chang'an sa lupa. Parang naubos ang lakas. Ayaw nang gumalaw ng daliri. Pinunasan niya ang suka sa kanyang mukha. Tumingin sa batang si Li na umiiyak na. Ngumiti siya ng bahagya. Sabi niya, ang batang ito ay talagang matibay. Agad na lumuhod si Hikseoxiao. Kinuha ang panyo para punasan ang mukha ni Lin Chang'an. Namumula ang kanyang mga mata. Tanungin mo siya tungkol sa bagay na iyon. Sabi ni Lin Chang'an na tungkol sa bagay na iyon. Medyo nakakapagod lang. Nakatingin sa kanyang magandang mukha na halos nasa harap mo na. Amoy ang sabon na amoy sa kanyang katawan. Masaya ang pakiramdam ko. Sabi niya na muli siyang naging bayani. Si Xiaoxiao ay natawa na nag-iyak. Binatukang tingnan siya ng matalim. Kahit na ganito na, naninisi pa rin. Biglang dumating si Xiao Jun. Yakap ang hita ni Lin Chang'an. Niyakap ang ilong, umiyak ng malakas. Sabi, Tito, ang galing mo talaga. Gusto rin niyang matutong humalik para iligtas ang tao. Ngumiti si Lin Chang'an at sinabihan siyang umalis na. Anong matutunan ng batang ito sa halikan? Sa ilalim ng mga mata ng lahat, nakatayo siyang nanginginig. Sa oras na ito, ang araw ay matindi. Nagniningning sa kanyang basang katawan. Tinitingnan siya ng mga taga-baryo. Ang kanilang mga mata ay ganap na nagbago. Hindi na sila tumitingin sa kanya ng may paghamak. Hindi na ito isang biro na pinagtatawanan, kundi isang tunay na paggalang at paghanga. Sa maliit na nayon na ito na nakahiwalay at atrasado, na kayang buhayin ang mga patay. Iyon ay tunay na kakayahan. Iyon ay isang Diyos. Si Lao Liu ay nahihiyang kumuha ng tabako. Ang tono ay naging labis na magalang. Sabihin kay Lin Chang'an, magmadaling umuwi at magpalit ng damit. Huwag masyadong mabasa. Sinasabi rin ng mga taga-nayon na ang galing niya talaga. Para na siyang nakatanggap ng swerte sa pamilya ni Lao Lin. Sa mga papuri na parang huli na ang pagsabi. Si Lin Chang'an ay tumango lang habang nagsasalita. Alam niya na mula sa sandaling ito, nagsikat na ang araw sa nayon ng King Shan. Pero hindi siya nagmamadaling umalis. Tinitigan niya yung si Xiaoli na kakagaling lang. Na nakatungo, naguguluhan pa. Bumaba siya at pinatuklap ang mukha ng batang ito. Sabi niya, batang ito, tandaan mo ang mukha na ito. Ang buhay niya ay nakuha ni Uncle Lin. Ipabalik mo sa tatay niya ang balita. Sabi nilang ang nagligtas sa kanya ay si Lin Chang'an, huwag kalimutan. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, diretsong tumuwad si Lin Chang'an. Umiti at nagwing kay Hikseoxiao. Sabi niya, umalis na tayo, uwi na tayo para kumain. Inilakad niya ang sirang bisikleta na nakahandu sa tabi ng daan. Sa harap ng mga batang pasimbolo ng paghanga. Sa harap ng mga mata ng mga mamamayan na puno ng komplikadong emosyon. Isang paatras na naglalakad patungo sa bahay. Bagaman magulo ang kanyang likuran. Ngunit sa sandaling ito ay tila napakalaki. Si Lin Chang'an ay dragging ang kanyang mga binti na parang puno ng tingga. Nang siya ay umuwi, ang araw ay nakatagilid na. Pagpasok pa lang sa bakuran, natakot si Zhao Gihua at nahulog ang kanyang sapatos. At tumakbo papunta upang tanungin si Sun Air kung ano ang nangyari. Nalaglag sa ilog. Lumabas din sina Lindegi at ang maliit na kapatid mula sa bahay. Blanko ang mukha ni Lindegi. Tinanong kung si Lao ang baniliw ang gago. Hinahanap siya ng tao para saktan. Umupo si Chang'an sa gilingan. Humihingal at nagsabi na may problema. Huwag mag-alala ang mga magulang. May naghanap ng gulo. Nagliligtas siya ng tao. Nagtinginan ang tatlong tao sa bahay. Mabilis na nagsalita si Lin Chang'an. Inwasan ng bahagi tungkol sa tamang pag-upo. Nagmakaawa si Zhao Gihua na nakasama ang mga kamay. Sinabi niyang ang kanyang Diyos ay nakuha mula sa kamay ng Yama. Nagbago ang tingin ni Lindegi sa kanyang anak. Itong anak na ito sa bahay. Ngayon ay may ganitong kakayahan na. Samantalang,
Sa ilalim ng malaking puno sa Kingshan Village, ibang tanawin ang makikita. May lihim sa nayon. Ang balita tungkol kay Lin Chang'an na nagligtas ng tao ay kumalat. Ngunit nagbago ang lasa nito. Si Liu Laonian ay nakadapa sa isang tabi, naninigarilyo ng tuyong tabako. Lumulak ang mga kulubot ni Le. Sabi niya, itong batang ito may masamang puso. Sino ba namang matino ang gagamit ng bibig para magligtas? Habang mas lalo pang nagsasalita ang mga tao ng walang katuturan, biglang umalingaw ang isang malakas na kulob. Pinatigil nila silang lahat sa pagsasalita. Si Laoyan ni Liu halos matumba ang tabako sa takot. Si Chen Yuqian ay tinuturo si Laoyan at nananawagan sa kanya. Tanungin sila tungkol sa chismis. Nakikita niyang nagkakalat sila ng kasinungalingan. Sabi niya, si Lin Chang'an ay doktor, na nakakaalam ng mga paraan ng first aid, na tinatawag na sisi. Ito ay siyensya at kasanayan. Sinabi ni Zhang Dapao na mayroon din siya, si Liu Laonian, na nag-akusa sa umaga ng panlilinlang. Ngayon ay nag-utos na naman silang magpasikat. Si Liu, na parang nanghihina ang mga binti, ay palaging nagmamano. Si Chen Yuqian ang nagpasya ng matatag. Sabihin ninyo sa kanila ng malinaw. Si Lin Chang'an ay isang bayani sa kanilang Kingshan Village. Sino man ang magbubulgar uli ng chismis, mababawasan ang kanilang mga puntos at pagkain. Naglaho ang mga tao sa takot. Tinanggal na ang sombrero ni Lin Chang'an na parang isang mapagsamantala, at naging isang kumikinang na pang-agham na aurora. Sa maliit na bakuran ng pamilya Lin, kakatapos lang magbihis ni Lin Chang'an at nag-iinit ng luya na sabaw. Tinanong ng nakababatang kapatid na si Lin Xiaoyu ang kanyang kuya. Totoo bang hinalikan niya ang batang iyon? Halos mailuwa ni Lin Chang'an ang sabaw na luya. Paalis ka na, paalis ka na. Ang tawag doon ay artipisyal na paghinga. Noong oras na iyon, may dumagundong na ingay mula sa labas ng ospital. Nanginginig pati ang papel sa bintana. Kasunod noon ay isang matinis na preno. Nagulat si Lin Degi. Tinanong niya kung lumindol ba. Tumakbo palabas ang buong pamilya. Nakikita lamang ang sirang pintuan ng bakuran sa labas. Nakatigil ang isang bagong kulay madilim na berde na malaking truck ng Liberation. Selyado ng maigi ang daan sa nayon ng katawan ng sasakyan. Pagbukas ng pinto, bumaba ang isang matipuno na lalaki na nakasuot ng madilim na asul na uniforme. Hawak ang malaking lambat. May dalang-dalawang sigarilyo. Malakas na tumalbog papasok sa bakuran. Tanong, ito ba ang bahay ni Comrade Lin Chang'an? Si Chen Yushan at Zhang Dapao ay humahabol na hingal na hingal. Sabi nila, malaking kagalakan kay Kuya Lin. Ito si Kapitan Zhao ng transportasyon ng bayan. Dumating siya upang pasalamatan ang pamilya ni Chang'an. Kapitan Zhao ng transportasyon. Siyempre, siya ay isang mataas na lider sa bayan. Si Lin Degi ay nanghina na. Lumapit si Lin Chang'an. Sabi ni Zhao Dej. Siya si Lin Chang'an. Biglang hinawakan ni Zhao Debiao ang kamay ni Lin Chang'an. May luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, kapatid, tagapagligtas ah. Kung hindi dahil sa kanya, ang nag-iisa niyang anak ay malamang na nawala na. Sinalba niya ang kanilang buhay, kaya't nailigtas ang pamilya ni Lao Zhao. Habang sinasabi ito, nais niyang yumuko. Ngunit pinigilan siya ni Lin Chang'an. Sumigaw si Zhao Debiao, kapatid. Inutusan siyang dalhin ang mga bagay. Isang binata ang tumalon mula sa front passenger seat. Hawak ang malaking karton. Zonghua, itinuro ni Zhao Debiao ang isang mesa ng mga bagay at sinabi, dalawang malaking Zonghua. Zonghua, at itong bagong bili na pulang radio Zonghua. Nabahala ang mga taga na yon. Malaking radio ng Zonghua mautay. Magkano kaya ang halaga nito? Nakatago si Liu Laoyan sa likod. Naiinggit at kinikiskis ang ulo sa dingding. Natatakot si Lin Degi. Sabi niya, sobrang mahal ang regalo, hindi niya matatanggap. Sinabi ni Zhao Debiao na nakatatanda. Kung hindi siya tatanggap, ibig sabihin ay hindi siya iginagalang. Tinanong ni Zhao Debiao, ang buhay ng kanyang anak ay hindi ba sapat para dito? Malugod na tinanggap ni Lin Chang'an. Hayaan mong tanggapin ito ng mga magulang. Inanyayahan si Zhao Dej na pumasok at uminom ng tubig. Bago pumasok, lumingon si Zhao Debiao at tiningnan ang mga taga-baryo. Nakatitig ang mga mata kay Liu Laonian. Sabi niya, mga kababayan, si Lin Chang'an ang kanyang tagapagligtas. At siya rin ay kanyang kapatid. Sino mang mang-aapi sa kanya, ay makakalaban si Zhao Debiao. Pipilitin niyang magdusa. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Tumatakbo si Liu Laoyan ng mabilis. Mas epektibo pa ito kaysa sa anumang pagdududa. Pagkatapos ng 3 inuman sa bahay, binaba ni Zhao Debiao ang boses at sabi, kapatid. Alam niya na matalino siya. Ngayon, nagbago na ang panahon. Hindi na sapat ang pagkain lang. May alam siya tungkol sa balita tungkol sa kanyang transportasyon. May mga hindi planadong supply. Malaki ang puwang sa gitna. Numindot si Lin Changxin sa isip niya. Sabi ni Zhao Debiao na kung gusto niyang magpasok ng mga kalakal sa syudad, o kaya ay magdala ng mga mahalagang bagay. Humingi lang siya sa kanyang kuya. Marami siyang mga papeles sa daan. Bibigyan niya siya ng isang papeles para sa transportasyon. Iyan ang pass. Ito ang susi sa kayamanan. Itinaas ni Lin Chang'an ang kanyang baso para at-toast siya. Nagbanggaan ang 2 baso. Ang tunog na ito ay nagwasak sa kahirapan. At nagbukas ng pintuan patungo sa yaman. Pinaalis si Zhao Debiao. Dilim na ang paligid. Tumingin ang pamilya sa puno ng mga regalo hot. Nakatitig ng matagal hot. Hinahawakan ni Lin Degi ang radyo. Nanginginig ang kamay. Sabi ni Sun-er, sa buhay niya, tumayo siya ng tuwid. Ngayon, ipinagmamalaki siya para dito. Ngumiti si Lin Chang'an. Saan galing ang ngiping ito? Sa tulong ni Zhao Debiao. Sa koneksyon ni Sun Dezhu. Masaya pa ang darating. Niyakap ni Zhao Gihua ang luha at sabi, ang anak na si San ay talagang umangat na. Hindi niya inakalang mararating niya ang araw na ito. Yung bunso niyang si Lin Xiaoyu, niyayakap ang pulang radyo. Hindi mapalagay, ayaw bitawan. Maingat na binubuksan ang knob. Biglang umawit ang malinaw na kanta sa loob ng bahay. Nagsasama-sama ang pamilya. Nakikinig sa kanta sa radyo. Nakaharap ang mga mukha sa isang ngiti na hindi pa nila naranasan. Sa hating gabi, ang ilang miyembro ng pamilya Lin ay pumasok sa bahay upang matulog.
Nakahiga si Lin Chang'an sa lupaing kama sa kanang bahagi ng bahay. Nakikinig sa mahihinang bulong ng magulang sa kabilang silid. Tinanong ni Zhao Guihua ang kanyang ama kung talagang nagbago na si Sun Er. Umuwal ba si Lin Degi? Parang nag-aarte lang, di ba? Tingnan natin kung gaano siya katagal makakapag-arte. Sabi ni Zhao Guihua, hindi siya mukhang ganun. Magkaiba na ang kanyang tingin. Sabi ni Lin Degi, ayos na. Matutulog na, bukas kailangan pang magtrabaho. Ngumiti si Lin Chang'an. Dahan-dahan lang. Baguhin ang impresyon. Hindi sapat ang isang kainan ng karne. Pumikit siya at pinalitan ang sistema. Alas 12 ng hating gabi. Naka-refresh ang bagong impormasyon. Antas isa ng sistema ng impormasyon ng Tianyan. Na-refresh na ang impormasyon para sa araw na ito. Sa likod ng bundok, malapit sa Old Dragon Cave. Sa hilagang dalisdis, sa maaraw na bahagi. Sa pagitan ng dalawang matandang pine tree, may tumutubo na isang ligaw na ginseng na may 5 dahon. Napakaganda ng kalidad. Sa ngayon, hindi pa ito natuklasan ng sinuman. Pangalawa, nakita ni Xiaoyu si Arya sa tabi. Nakasuot siya ng bagong damit na di kalidad. Nakangiti ng tahimik sa inggit. Hanggang panaginip niya gusto niya ang ganitong bagong damit. Biglang bumukas ang mata ni Lin Chang'an. Wala nang antok. Yung 5 dahon na iyon ay paboritong wild ginseng. Sa panahong ito ang pangunahing pera. Malaking halaga. Sunod ay nakita ang ikalawang ulat. Umiiyak ang nakababatang kapatid. Bumabalik sa kanyang isipan ang nakababatang kapatid na nakasuot ng lumang damit na may mga patse. Ngunit may ngiti pa ring nagniningning. Akala ko ba ang batang ito ay may ganitong damdamin sa kanyang puso? Kailangan talagang bumili ng magandang damit, di ba? Kailangan talagang bilhin. Mayroon na tayong 5 yarda ng tela. Sapat na iyon para mapuno ang kalahati ng department store. Tumingin siya sa labas sa liwanag ng buwan. Masyadong delikado ang pumasok sa bundok ngayon. At saka, ang paghukay ng ginseng ay isang teknikal na gawain. Kailangan ng espesyal na panghukay at buto ng usa. Ang kanyang katawan ay walang karanasan. Wala siyang alam. Ngunit hindi ito magiging hadlang sa kanya. Si Sun Dezhu, ang matandang manghuli sa silangan ng nayon. May kumpletong kagamitan. Pamilyar na pamilyar si Yuan Sheng sa matandang ito. Bukas ng umaga, hihiram ako ng kagamitan kay Ginoong Sun. Kailangan itong matapos. Makakaalis na kami sa mahirap na buhay. Maliwanag pa ang langit. Kakatok pa lang ng manok. Si Lin Chang'an ay bumangon na. Nagbuhos siya ng malamig na tubig sa labas. Ang lamig ay nagbigay sa kanya ng sigla. Kumuha siya ng 2 natirang tinapay. Itinago sa kanyang bulsa at tahimik na lumabas. Sa umaga, nakakabigla ang katahimikan ng nayon. Diretso siyang pumasok sa bundok. Lumiko at nagmadali patungo sa silong ng bundok sa silangan ng nayon. Bahay ng matandang mga ngaso na si Sun Dezhu. Si Sun Dezhu ay isang kakaibang tao. Walang anak, masungit. Ngunit sa buong bayan, kailangan siyang tanungin kung gusto mong pumasok sa bundok. Si Lin Chang'an ay nandito ngayon para humiram ng kagamitan. Maraming dapat isaalang-alang sa paghukay ng ginseng. Kailangan ng lock, mahabang tungkod, buto ng usa, pulang sinulid at barya. Ang pumunta roon ng walang dala ay sayang lang sa mga bagay. Dumating sa pintuan ng pamilya Sun. Kumatok pa. May malalim na tahol ng aso sa loob ng bakuran. Narinig ang maingay na boses ng matandang naninigarilyo sa loob. Sino yan, maaga pa at naguguluhan? Sumigaw si Lin Chang'an, Ginoong Sun. Ako ito, si Lin Chang'an. Bumukas ang pinto, si Sun Dezhu ay nakasuot ng lumang balat na coat. Nang hahawakan ng sigarilyo at kawali. Nakakunot ang noo na parang pwedeng maputol. Nagtatanong ang langaw kung anong kalokohan ang ginagawa ng bunsong anak ng pamilya Lin. Hindi natutulog. Bakit siya pumunta dito? Mumingiti si Lin Chang'an at pumasok sa bakuran. Kinuha ang isang piraso ng wild fruit na pinulot niya kahapon. Inilagay sa bato na mesa. Sabi niya, gusto niyang makita si Tio. Pinagsabihan siya ni Sun Dezhu na huwag masyadong magbula. Sabi, walang dahilan para pumasok sa 3 templo. Tinanong siya kung may ginawa siyang masama. Gusto niyang magtago ng ilang araw. Pinagsabihan siyang umuwi na at magtrabaho sa bukirin. Seryosong sinabi ni Lin Chang'an na gusto niyang pumasok sa bundok. Tumigil si Sun Dezhu sa ginagawa niya. Isang liwanag ang kumikislap. Tinanong kung anong ginagawa, nag-aabala ba sa pugad ng ibon o nahuhuli ng palaka. Sabi nila puno ng lamok at mabangis na insekto ang bundok. Tinanong siya kung kaya ba ng kanyang balat na manipis at maselan. Sinabi ni Lin Chang'an na susubukan niyang magkapalad. Tingnan kung makakakuha siya ng isang malaking pamalo. Si Sun Dezhu ay ngumisi. Sabi niya sa kanya walang pag-asa. Alam ba niya kung paano paghiwalayin ang 4 na antas ng dahon at 5 antas ng dahon? Huwag mo siyang tingnan na parang nakabasa na ng 2 librong pambata. Paalisin mo na siya agad. Sabi ni Lin Chang'an, seryoso siya. Gusto niyang subukan ang mga gamit ni Ginoong Sun. Ang locking stick at ang deerbone skewer. Nandyan lang siya sa likod ng bundok. Hindi siya pumapasok sa malalim na gubat. Si Sun Dezhu ay agad na tumanggi at sinabi na hindi siya nagpapahiram. Sinabi niyang ito ay gamit na ipinasa ng mga ninuno para sa pagkain. Maaari bang ipahiram sa isang bagitong tulad niya? Kung masira, kaya ba niyang bayaran? Sa bundok, kailangan pa niyang hanapin ang ama niya. Sobrang abala, talagang mapanlait ang matandang ito. Hindi nagmamadali si Lin Chang'an. Tumingin siya sa malaking asong si Huzi na nakahiga sa kanyang pugad. Ang aso na ito ay talagang mabagsik sa normal. Pero ngayon, tamad na kumikilos at kumakaway ang buntot. Medyo lumobo ang tiyan. Ayon sa impormasyon ng sistema, buntis ang malaking asong dilaw ng pamilya ni Sun Dezhu. Kailangan ng nutrisyon. Napabuntong hininga si Lin Chang'an. Lumuhod siya at sinubukang haplusin ang ulo ng aso. Naging balisa si Sun Dezhu. Sumigaw na huwag hawakan, nakakagat. Ngunit si Huzi ay umuungol lamang ng ilang beses. Masaya siyang nakapikit. Habang pinapadulas ni Lin Chang'an, ay nagmamalaking nagsabi. Tinitingnan niyang hindi siya nakakagat. Medyo nakakainis na. Tanungin si Ginoong Sun kung ang aso na ito ay nabuntis. Tingnan mo ang tiyan nito. Malamang 1 buwan na. Nagtaka si Sun Dezhu. Mabilis na lumapit at yumuko para tingnan ng mabuti. Tinanong siya kung paano niya nalaman na ang aso niya ay halo ng lobo.
Masyadong masigla nitong mga nakaraang araw at malaki ang kinakain. Ayaw gumalaw pero hindi niya naisip na buntis ito. Seryosong sinabi ni Lin Chang'an na mapula raw ang utong nito. Mabigat ang tiyan at hindi na rin kasing tapang ang mga mata nito gaya ng dati. Ang tawag dyan ay pagiging ina. Hinaplos ni Son Dezhu ang tiyan ng aso. Totoo nga, may matigas na bukol. Biglang nagliwanag ang kulubot niyang mukha. Sabi niya, bakit ang lakas mong kumain? Ayos, magkakaanak na pala ito. Ang matandang mga ngaso ay nag-iisa buong buhay niya. Mas masaya pa ang aso na maisupling kaysa sa pagpapakasal niya. Sinamantala ni Lin Chang'an ang pagkakataon at sinabi na kailangang magpabunot ang aso nating ina. Hindi pwedeng puro mais ang kinakain lang. Kumakain siya ng karne sa pagpasok niya sa gubat. Ang pangunahing layunin ay manghuli ng mga ligaw na hayop. Hiniram ni Grandpa Sun ang mga gamit niya. Balang araw, kapag nakahuli siya ng wild chicken at wild rabbit, hatiin namin ang kalahati. Paano kung bigyan si Huzi ng kaunting lakas? Ito ay isang taktika na ayon sa gusto niya. Direktang tumama sa mahina niyang bahagi. Nag-atubiling si Son Dezhu. Tumingin kay Lin Chang'an. Tumingin din sa aso. Humitit ng sigarilyo ng 2 beses. Sabi niya, mukhang matalas ang tingin ng batang iyon. Lumiko siya at pumasok sa bahay. Ibinato ang isang bag na gawa sa langis kay Lin Chang'an. Para hawakan niya ang locking stick at kunin ito mula sa pader. Binuksan ni Lin Chang'an at tumingin. Kumpleto ang mga bagay, buto ng usa, pulang lubid, barya, at maliit na palakol. Nagpasalamat siya. Si Son Dezhu, na may seryosong mukha, ay nagbigay ng babala na huwag masyadong magala. Maraming mga patakaran sa bundok. Tanungin mo siya kung may mangyayari bang masama kapag sumigaw siya sa bundok. Ano ang gagawin kung may malaking sakuna? Pinapayagan lamang siyang maglakad-lakad sa likod ng bundok, at kung hindi, puputulin ko ang kanyang mga binti. Kinuha ni Lin Chang'an ang kanyang bakal na baston. Pinasok ang kanyang backpack. Lumiko siya at tumakbo. Sinabi niyang dadalhan siya ng karne mamaya. Paglabas ng nayon, diretso si Lin Chang'an sa likod ng bundok. Pumasok sa gubat. Dumilim ang ilaw. Malambot ang lupa sa ilalim. Sumunod siya sa sistemang koordinado at naglakad patungong hilagang dalisdis. Sobrang hirap ng daan, puno ng mga tinik na palumpong. Ipinagpag ni Lin Chang'an ang kanyang baston para magbukas ng daan. Nagtanggal ang damo at nagtakot ng ahas. Lumakad siya ng mahigit 1 oras. Pawis na pawis. Nangangalay ang mga binti. Humihinga siya sa tabi ng puno. Humahampas ng sanga para palayasin ang lamok. Naiisip niyang hindi madali kumita ng pera. Kapag may pera na, bibili siya ng bote ng pabango. Tumawid sa bundok. Malawak ang tanawin. Sa dalis ng bundok nagsiyangyang. Nagliliyab ang mga mata ni Lin Chang'an. Sa harap, may mga mababang palumpong sa damuhan. Puno ng maliliit na purplong itim na prutas. Kaya't kumuha siya ng isa at kinagat ito. Ang maasim tamis na katas ay sumabog. Ang purong amoy ng prutas ay nagbigay ng sigla sa kanya. Naalala ni Lin Chang'an ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Tiyak na masaya siya kapag nakakain ito. Humak siya ng isang malaking bukol. Binabalot niya ito ng dahon ng puno. Ilalagay sa ilalim ng basket. Magpapatuloy siyang umaakyat. Lalong dumadami ang matatandang puno. Sa wakas, pagod na siya. Nakita niya ang madilim na bangin sa bundok. Sa paanan ng paakyat sa bungad ng lawa ng dragon. 2 matandang pulang pino na kasing laki ng yakap ng tao ang nakatayo na parang mga Diyos ng pinto. Ang koordinado ay nasa gitna ng 2 puno. Ang puso ni Lin Chang ay bumibilis. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. 5 dahon ay maaaring ipalit sa kayamanan na magagamit ng buong pamilya sa loob ng ilang taon. Humigop siya ng malalim na hangin. Pinipilit na kalmahin ang sarili. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mahahalagang baston. Pumunta sa matandang punong pino. Tahimik ang kagubatan. Tanging ang tunog ng mga pin ang maririnig. Parang nakatitig. Naghahanap sa damuhan. Biglang tumigil sa isang berdeng halaman. Palaspas na may mga sanga. May 5 sanga. Nakatutok sa isang pulang bunga ng bayabas. Maling ang pagkakalagay ng pulang martilyo. Yun ang uri ng aura na nakatataas sa karamihan. Di pwedeng magkamali, 5 piraso ng dahong ginseng mula sa laushang. Halong excitement si Lin Chang'an, halos yumuko na. Pero agad na alala ang paalala ng sistema. May isang ahas na nagbabantay sa tabi ng ginseng. Tumingin ng mabuti. Talagang may isang ahas na parang gulay na nakabalot sa puwang ng bato sa kanang bahagi ng ugat ng ginseng. Kasing laki ng daliri ang kapal nito. Ang mga guhit nito ay parang nakasama sa bato. Bagamat hindi ito makamandag. Pero kapag natakot, tumatakbo ito. Mawawalan ka ng malaking bagay kung maputol ang katawan nito. Kumuha si Lin Chang'an ng tuyong mugwort na inihanda na niya. Sinindihan ito at huminga ng mabuti. Dahan-dahan. Ihagis ang usok na damo sa itaas ng ahas. Matinding amoy ng usok ang lumutang. Humihigpit ang ahas. Hindi makatiis sa amoy na ito. Umiikot ito at naglalaho sa mga damo. Nawala ang pinakamalaking hadlang. Ang mahalagang dahon na ito ay sa kanya na. Kunin ang pulang tali at tanso na barya. Tumayo sa lupa. May seryosong mukha. Kapag humiram ka ng gamit, kailangang sumunod sa patakaran. Ito ay tinatawag na paggalang at pag-ingat. Bumibigkas siya ng tahimik. Kuya Bangkaw, kung magagalit ka, umuwi na lang kayo ng mga kapatid mo at magpakasaya. Kinuha ni Lin Chang'an ang susi ng kayamanan. Naghahanda na siyang simulan ang kanyang unang pag-angat ng sanggunian sa buhay na ito.